Ang pangalan ko ay Sofia, 30 taong gulang, at 4 na taon nang kasal sa aking asawang si Miguel. Sa loob ng 4 na taong iyon, ang tanging laman ng aking isip ay ang magkaroon ng anak. Ngunit tila pinaglalaruan ako ng isang malupit na biro ng tadhana, hinahayaan akong mabuntis ng 3 beses, para lamang mawala ang sanggol. Sa bawat pagkakataon, ang una kong pagbubuntis ay noong unang taon ng aming pagsasama. Sobrang saya ko nang ibalita ko ito kay Miguel. Ngumiti lang siya, sinabing. Pagkatapos, bumalik na naman siya sa kanyang mga gabing pagtatrabaho sa opisina at mga hapunan kasama ang mga kliyente. Tila wala siyang gaanong pakialam. Noon nagpumilit ang biyenan kong si Belen, na tumira sa amin para alagaan ako. Sabi niya, abala si Miguel sa trabaho, at tutulungan niya akong ihanda ang aking katawan para sa sanggol. Naantig ako noon, sa pag-aakalang tunay siyang nagmamalasakit sa akin. Ngunit mahigit 2 buwan pa lang sa pagbubuntis, nakaranas ako ng biglaang matinding pananakit ng tiyan at nagsimulang duguin. Nanginginig ako sa takot, tinawagan ko si Miguel. Ngunit sinabi niyang nasa isang mahalagang pulong siya, at sinabihan akong magpunta sa ospital kasama ang kanyang ina. Tinulungan ako ni Belen na sumakay ng taxi, at nagmadali kami sa emergency room. Sinabi ng doktor na hindi na maililigtas ang sanggol, at kailangan kong sumailalim sa isang DC procedure o RASPA. Habang nakahiga sa operating table, hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ang puso ko ay puno ng sakit at matinding pakiramdam ng pag-abandona. Hindi nagpakita si Miguel sa ospital hanggang kinabukasan. May dala siyang kape at pandesal. Sinabi lang niya, mahirap ang pinagdaanan mo. At iyon na. Ang ikalawang pagbubuntis ay noong 2 taon ng aming pagsasama. Naging sobrang maingat ako. Iniiwasan ang anumang mabibigat na buhatin at mahigpit na sinusunod ang bawat gabay sa pagkain na mahahanap ko online. Ngunit naroon pa rin si Belen. Nagtitimpla ng iba't ibang uri ng mga halamang gamot na tsaa para sa akin araw-araw. Iginigiit na puno ito ng mga sustansyang makakatulong. Hindi ko ito gaanong pinansin noon. Inakala kong gusto niya lang na maging matagumpay ang pagbubuntis ko sa pagkakataong ito. Hindi ko inaasahan na sa mahigit 3 buwan, muling darating ang sakuna. Isang gabi, nilagnat ako ng mataas at nanghina ng husto. Kinabukasan, nakunan ako. Muli, wala si Miguel. Nasa isang business trip daw siya sa ibang probinsya. At muli, si Belen ang nagdala sa akin sa ospital. Nakaupo siya sa silid na bumubuntong hininga. Nagrereklamo na ang katawan ko ay hindi sapat ang lakas at bumubulong-bulong kung paanong ang ibang mga babae ay walang gaanong problema sa pagbubuntis. Habang nakahiga sa kama ng ospital, pakiramdam ko ay pinupunit ang aking puso. Nagluluksa ako para sa isa pang nawalang anak. Ngunit nasasaktan din ako sa kawalang interes ni Miguel. Hindi ko maintindihan kung bakit ang ibang mga asawa ay durog ang puso kapag nalamang nakunan ang kanilang asawa, habang ang sa akin ay laging tila walang pakialam. Ang ikatlong pagbubuntis ay noong nakaraang taon. Sa panahong iyon, medyo manhid na ako at takot na ring mabuntis muli. Ngunit pinipilit kami ng aming mga magulang at sinabi ni Miguel na dapat naming subukan na lang ulit na nagpapahiwatig na baka sa pagkakataong ito ay magtagumpay. Kumakapit sa huling hibla ng pag-asa, nahanap ko ang aking sarili na buntis muli. Sa pagkakataong ito, umalis ako sa trabaho para mag-focus ng buo sa pagiging malusog sa bahay. Naroon pa rin si Belen. Binabantayan ako na parang isang lawin. Ngunit naulit ang trahedya. Sa ika-4 na buwan ng pagbubuntis, muli akong nawalan ng anak. Nasa bayan si Miguel noon. Ngunit sinabi niyang may kagyat na proyekto sa kanyang kumpanya at muli, ipinadala ang kanyang ina kasama ko sa ospital. Pagkatapos ng raspa, habang nakatitig sa walang laman na bahagi ng kama sa tabi ko, sa wakas ay bumigay ako at tinawagan siya. Miguel, humagulgol ako sa telepono. May pakialam ka pa ba sa akin? May pakialam ka ba sa mga anak natin? Bakit hindi ka kailanman narito? Kapag may nangyayari,
Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya bago siya sa wakas nagsalita. Sofia, hindi sa wala akong pakialam. Sobrang abala lang talaga ako. Nariyan naman si nanay para alagaan ka. Hindi ba pareho lang iyon? Huwag kang masyadong mag-isip. Magpahinga ka na lang. At magpagaling. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng lamig sa aking puso. Paano niya nasabing, pareho lang na naroon ang kanyang ina. Kailangan ko ang aliw at suporta ng aking asawa. Hindi ang ipasa sa aking biyenan sa tuwing may mangyayari. 3 pagkalaglag. At sa bawat pagkakataon, siya ang nasa tabi ko sa ospital. Laging sinasabi ng mga doktor na malamang ay dahil sa aking sariling kalusugan o isang issue sa embryo. Ngunit may mali sa aking pakiramdam. Malusog akong tao. Hindi ako kailanman nagkaroon ng malubhang problema sa kalusugan. Bakit ako laging nakukunan? At doon ko napagtanto, bago ang bawat pagkalaglag, si Belen ay nagtitimpla sa akin ng lahat ng uri ng espesyal na tsaa at sabaw. Pinipilit akong ubusin ang bawat patak. Hindi ko ito kailanman kinuwestiyon noon, ngunit pagkatapos ng 3 pagkawala, habang lalo kong iniisip ito, lalo akong naghihinala. Maaari kayang may mali sa mga inuming iyon? Nang pumasok ang kaisipang iyon sa aking isipan, imposibleng balewalain. Hindi ako naglakas loob na banggitin ito kay Miguel. Aakusahan niya akong nagpaparanoid, at agad napapanigan ang kanyang ina. Hindi ko rin masabi sa aking mga magulang. Tumatanda na sila, at ayaw kong mag-alala sila. Ginugol ko ang sumunod na kalahating taon na nawawala sa ulap ng hinala at bighati. Noong panahong nag-resign na ako sa ideya, na baka hindi ko na kailanman madala ang isang bata hanggang sa term. Natuklasan kong buntis na naman ako. Habang nakatitig sa 2 pink na linya sa pregnancy test, wala akong naramdamang kagalakan, tanging isang malalim at nakakakilabot na takot. Natatakot akong mawala ang batang ito, tulad ng iba. Ngunit hindi ako maaaring sumuko. Ito ang aking ika-4 na anak. Kailangan kong gawin ang lahat sa aking makakaya para protektahan siya. Nang malaman ni Miguel, pareho lang ang kanyang reaksyon. Isang simpleng, "Sige, narinig ko. Hayaan mong alagaan ka ni nanay. Huwag kang kung saan-saan pupunta." Si Belen, sa kabilang banda, ay tuwang-tuwa. Inimpake niya ang kanyang mga gamit at lumipat muli sa bahay namin sa araw ding iyon. Inanunsyo na sasamahan niya ako, 24 masito. Sinimulan niya ang kanyang dating routine, nagtitimpla ng mga tsaa at gumagawa ng mga espesyal na pagkain para sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, habang tinitingnan ko ang mga timpla na dala niya sa akin, kumukulo ang aking tiyan. Sa pagkabalisa, hindi na ako maaaring manatiling pasibo. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng aking 3 pagkalaglag. Kung talagang katawan ko ang may problema, tatanggapin ko ito. Ngunit kung may nananabutahe sa akin, hindi ko sila mapapatawad. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya akong mag-install ng mga security camera ng palihim. Nang wala si Belen at Miguel sa bahay, naglagay ako ng isang maliit na camera na nakatago sa isang paso sa sala at isa pa sa isang bookshelf sa aming kwarto. Isang kaibigan ang pinabili ko para sa akin. Maliit ang mga ito at mahirap mapansin. Sa sandaling na-install ang mga ito, kumabog ang aking puso. Sa halo-halong kaba at pananabik, desperado kong malaman ang katotohanan. Ngunit natatakot ako sa kung ano ang maaaring maging katotohanan iyon. Sa sumunod na ilang linggo, umarte akong parang normal ang lahat. Naging masunurin ako kay Belen. Iniinom ang ibinibigay niya at ginagawa ang sinasabi niya. Ngunit palihim, tuwing gabi kapag tulog na ang lahat, tinitingnan ko ang footage ng camera. Sa unang ilang araw, walang anumang kakaiba. Nagluluto lang si Belen, naglilinis, at inaalagaan ako. Ngunit hindi ako sumuko. Alam kong sa huli, ay lalabas din ang tunay na kulay ng isang taong mapagkunwari. Pagkatapos, isang gabi, nang halos 2 buwan na akong buntis, nangyari ito. Nagising ako sa kalagitnaan ng gabi. Nauuhaw, habang inaabot ko ang aking telepono, kinaugalian kong buksan ang security camera app. Ang imahe sa screen ay nagpatindig ng aking balahibo.
Hindi ako makatulog ng mahimbing at nagising bandang 1:00 ng madaling araw, tuyo ang aking bibig. Habang kinukuha ko ang aking telepono para gamitin ang flashlight nito, instinctively kong pinindot ang live feed mula sa camera sa sala. Ipinakita ng screen ang sala na madilim. Gising ang biyanan kong si Belen. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang isang maliit na papel na pakete. Sa mahinang liwanag ng nightlight, maingat niyang ibinuhos ang isang puting pulbos mula sa pakete sa baso ng tubig na iniwan ko sa coffee table kanina. Hinalo niya ito ng kutsara hanggang sa tuluyang matunaw ang pulbos. Nahulog ang telepono ko mula sa aking kamay at bumagsak sa makapal na karpet. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinupulot ko ito at inuulit ang footage. Kinukumpirma na hindi ko ito inimbento. Ano ang puting pulbos na iyon? Bakit niya ito inilalagay sa aking tubig? Ang mga alaala ng aking 3 pagkalaglag ay bumaha sa aking isipan. Bago ang bawat isa, naroon si Belen, nagtitimpla ng mga tsaa at nagdadala sa akin ng tubig. Iginigiit na ubusin ko lahat. Lahat ba sila ay may halong pulbos na ito? Pinigilan ko ang aking pagpanik. Gumapang ako palabas ng kwarto. Gusto kong makita kung nasa sala pa si Belen. Habang papalapit ako sa pinto, narinig ko siyang nakikipag-usap sa telepono. Ang kanyang boses ay isang pabulong. Ngunit malinaw ko pa ring narinig ang ilang nakakakilabot na pangungusap. "Huwag kang mag-alala," sabi niya. Nailagay ko na. Sa pagkakataong ito, tiyak na mawawala ito. Sa sandaling makunan siya, kailangan mong bumalik ka agad. Kakausapin ko ng maayos si Miguel para maghiwalay sila at pagkatapos ay maaari na kayong magsama ng opisyal. Hindi ko na narinig ang iba pa. Isang malakas na ugong ang pumuno sa aking mga tainga at ang aking katawan ay nanlamig. Nilalason niya ako sa lahat ng panahong ito. Ang aking 3 nawawalang anak, lahat ay kagagawan niya. Ginawa niya ito para hiwalayan ako ni Miguel at pakasalan ng iba. Sino itong ikaw na kausap niya? May iba ba si Miguel? Hindi ko kayang isipin ito. Tahimik akong bumalik sa aking kwarto. Isinara ang pinto at dumulas sa sahig. Ang aking likod ay nakasandal sa kahoy. Ang mga luhang pinipigilan ko ay sa wakas ay umagos sa aking mukha. 4 na taon ng pagsasama. Tinrato ko si Miguel at Belen ng buong puso, na parang sarili kong pamilya. At ganito nila ako sinuklian. Ang sakit ng 3 pagkalaglag, ang pisikal na trauma, ang mental na paghihirap, lahat ay bahagi ng kanilang detalyadong plano. Pinunasan ko ang aking mga luha. Isang kaisipan ang nabuo sa aking isipan. Kailangan kong protektahan ang batang ito. At kailangan kong pagbayarin sila. Sa mga sumunod na araw, nagpanggap akong walang nagbago. Ngunit sa tuwing iniaabot sa akin ni Belen ang isang baso ng tubig o isang mangkok ng kanyang espesyal na tsaa, nakakahanap ako ng dahilan para itapon ito. Kung nag-aalok siya ng tubig, sasabihin kong masama ang pakiramdam ng aking tiyan at kailangan kong kumuha ng sarili kong maligamgam na tubig mula sa kusina. Kung nagdadala siya sa akin ng tsaa, sasabihin kong nasusuka ako sa amoy at hindi ko ito maiinom. Pagkatapos ay palihim na ibubuhos ito sa lababo ng banyo. Tila walang hinala si Belen. Bagaman madalas siyang mangulit. "Sofia, kailangan mong inumin ito. Mabuti ito para sa iyo. Kailangan ng sanggol ang mga sustansya para lumaking malakas." Ngumingiti ako ng malamig sa sarili habang nagpapakita ng isang masunuring mukha. "Sige po, Nay. Makikinig ako sa inyo." Si Miguel ay tulad pa rin ng dati. Maagang umaalis at gabing-gabi na umuuwi. Kahit na nasa bahay siya, halos hindi niya ako kinakausap. Ang kanyang mukha ay laging nakatutok sa kanyang telepono o nakatago sa kanyang opisina na tumatawag. Dati, akala ko ay workaholic lang siya. Ngayon naiintindihan ko na malamang ay kausap niya ang kanyang dating kasintahan. Isang gabi, medyo maagang umuwi si Miguel. Nagpa siya akong subukang kausapin siya. Umupo ako sa tabi niya. "Miguel, simula ko, 4 na taon na tayong kasal. 3 beses na akong nakunan. Hindi mo ba iniisip na may kakaiba?
Nang hindi tumitingin mula sa kanyang telepono, sumagot siya. Anong kakaiba doon? Sinabi ng mga doktor na, dahil hindi ka sapat na malakas at may mga isyu sa mga embryo, huwag kang masyadong mag-isip, mag-focus ka na lang sa pagiging malusog. Ang kanyang kawalang interes ay isang patalim sa aking puso. At paano naman ang katotohanang hindi ka kailanman kasama ko? Kapag nangyayari ito, laging ang nanay mo ang nasa ospital. Hindi ka ba nasaktan doon? Sa wakas ay ibinaba ni Miguel ang kanyang telepono at kumunot ang noo. Sinabi ko na sa iyo, abala ako sa trabaho. Hindi ako maaaring kasama mo sa lahat ng oras. Nandoon si nanay para alagaan ka. Na maganda. Bakit ka nagiging emosyonal? Emosyonal? Namuo ang mga luha sa aking mga mata. Miguel, mga anak natin iyon. 3 sa mga anak natin ang nawala. Wala ka bang nararamdaman? Bumuntong hininga siya. Alam kong nagagalit ka. Hindi rin ako masaya tungkol dito. Ngunit nasa nakaraan na iyon. Walang saysay na ungkatin pa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay protektahan ang sanggol na ito. Tigilan mo na ang pag-iisip ng mga walang kwentang bagay. Tumingin ako sa kanya, nag-iisip kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol sa footage ng kamera. Ngunit pagkatapos ay nagbago ang isip ko. Napakalamig niya sa akin. Malamang alam na niya ang ginagawa ng kanyang ina. Baka kasabwat pa siya. Nagpa siya akong subukan ng sitwasyon. Miguel, pakiramdam ko may hindi tama sa mga tsaa na ginagawa ng nanay mo para sa akin. Sa tingin mo ba, may kung ano sa mga iyon? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Miguel. Umiwas ang kanyang mga mata. Ano ang pinagsasabi mo? Bakit ka sasaktan ni nanay? Gusto niya lang na magkaroon ka ng isang malusog na apo para sa aming pamilya. Sofia, binabalaan kita. Huwag kang mag-imbento ng mga bagay-bagay. At huwag kang magsasabi ng ganyan kay nanay. Sisirain mo ang pamilyang ito. Kinumpirma ng kanyang reaksyon ang aking pinakamasamang kinatatakutan. Alam niya. Hindi lang niya alam, kundi tinutulungan pa niya ang kanyang ina na pagtakpan ito. Lubos na nadurog ang aking puso, ang lalaking ito na minahal ko at binigyan ng 4 na taon ng aking buhay, ay pinanood akong mawalan ng aming mga anak. Nang paulit-ulit at maaaring naging bahagi pa nito, pinilit kong manatiling kalmado. Tama ka, Miguel. Wala akong sasabihin kay nanay. Gusto ko lang malaman mo na, sa pagkakataong ito, poprotektahan ko ang batang ito. Walang sino man ang mananakit sa kanya. Si Miguel, na malamang ay iniisip na naglalabas lang ako ng emosyonal na pahayag, ay tumangulang at bumalik sa kanyang telepono. Hindi ako pinansin sa natitirang bahagi ng gabi. Bumalik ako sa aming kwarto, binuksan ang aking laptop, at naisave ang video ni Belen na nilalason ng aking tubig. Kumuha rin ako ng ilang screenshot ng mga mahahalagang sandali. Ito ang aking ebidensya. Ito ang puhunan na gagamitin ko para makipag-ayos sa kanila. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat ako. Iniiwasan ko ang anumang ibinibigay sa akin ni Belen. Kung hindi ko maiiwasan, magkukunwari akong iinom ng kaunti, at pagkatapos ay idudura ito kapag hindi siya nakatingin. Palihim akong bumili ng sarili kong prenatal vitamins at progesterone supplements. Sinusunod ang payo ng aking doktor para mapanatiling malusog ang aking sarili at ang sanggol. Ngunit minaliit ko ang determinasyon ni Belen. Nakikita na ang pagbubuntis na ito ay tumatagal ng mas mahaba kaysa sa iba, naging mas agresibo siya. Isang araw, nakakita ako ng isang mansanas sa fruit bowl na may maliit na butas ng karayom sa ibabaw nito. Kumabog ang aking puso. Agad ko itong itinapon. Alam kong may iniksyon siyang kung ano dito. Hindi titigil ang babaeng ito para lang ako ay makunan. Lalo akong natakot, kinilabutan sa kung ano ang susunod niyang gagawin. Kailangan ko ng mas konkretong ebidensya, at kailangan kong makaalis sa nakakatakot na bahay na ito. Nakaisip ako ng isang plano. Kailangan kong mag-save ng isang sample ng pulbos mula sa tubig, na ibinibigay niya sa akin, at ipasuri ito. Kung ang mga resulta ng laboratorio ay magpapakita ng isang bagay na nakakapinsala, magkakaroon ako ng lahat ng kailangan ko para ilantad siya. Nakahanap ako ng isang maliit at airtight na plastic bag.
at itinago ito sa aking drawer. Isang araw, nang inabot sa akin ni Belen ang isa pang baso ng tubig, nagpanggap akong uminom ng kaunti. Pagkatapos, habang nasa kusina siya, ibinuhos ko ang natitirang tubig sa bag, isinara ito, at itinago. Naalala ko rin ang mahinang, mapait na lasa sa mga sabaw na ginagawa niya para sa akin bago ang aking mga nakaraang pagkalaglag. Noong panahong iyon, akala ko ay lasa lang ng mga halamang gamot. Ngayon, sigurado akong iyon ang puting pulbos. Isinulat ko ang bawat detalye na naaalala ko. Idinadagdag ito sa aking dumaraming ebidensya. Ang kailangan ko na lang ngayon ay ang tamang pagkakataon para madala ang sample sa isang laboratorio. Pagkatapos, kasama ang lahat ng aking ebidensya, sa wakas, ay haharapin ko si Miguel at Belen. Pagbabayarin ko sila ng isang masakit na halaga para sa kanilang ginawa. Kinagabihan pagkatapos kong makuha ang sample ng tubig, hindi ako makatulog. Halos hindi ako mapakali sa kaba. Takot na baka matuklasan ni Belen ang aking plano, ngunit desperado rin para sa mga resulta ng laboratorio na lumabas at bigyan ako ng isang tiyak na sagot. Kinaumagahan, hinintay kong umalis si Belen para mamalengke. Sa sandaling nakaalis siya, kinuha ko ang selyadong bag, isinuksok sa aking bulsa, nagbihis, at nagmadaling umalis. Nag-research na ako ng isang mapagkakatiwalaang testing lab na hindi kalayuan sa aming bahay. Mga 20 minuto ang biyahe sa taxi. Sa laboratorio, ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa isang staff. Pinunan nila ako ng ilang form at kinuha ang sample ng tubig. Sinasabing handa na ang mga resulta sa loob ng 3 araw. Nakiusap ako na maging masinsinan sila hanggat maaari. Ngumiti ang staff nang may kasiguruhan at sinabing huwag akong mag-alala. Pag-alis sa laboratorio, naramdaman kong bahagyang gumaan ang aking pakiramdam. Sa sandaling lumabas ang mga resulta, malalaman na ang katotohanan. Pag-uwi ko, nakabalik na si Belen at nagluluto sa kusina. Nakita niya ako at kaswal na nagtanong, "Sofia, saan ka galing? Dapat nasa bahay ka lang." At nagpapahinga, kumabog ang aking puso. Ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Medyo nababagot ako, kaya naglakad-lakad ako saglit para makalanghap ng sariwang hangin. Tumango lang si Belen at bumalik sa pagluluto. Huminga ako ng maluwag na hindi ko na malayang. Pinipigilan ko pala. Wala siyang anumang hinala. Ang sumunod na 3 araw ay napakahirap. Patuloy akong naghihintay sa mga resulta. Ngunit kinatatakutan ko rin ito. Kung may kung ano sa tubig. Nangangahulugan itong si Belen ang nag-orkestra ng lahat ng 3 pagkalaglag ko. At malamang na alam ni Miguel. O kahit nakasali. Ang pag-iisip nito ay nagpanginig sa akin. Sa loob ng 3 araw na iyon, ipinagpatuloy ni Belen ang kanyang routine ng pag-aalok sa akin ng mga tsaa at tubig. Tinanggihan ko ang bawat isa sa isang bagong dahilan. Nagsimula siyang mainip. "Sofia, anong nangyayari sa iyo? Ito ay para sa iyong sariling kapakanan. Paano lalaki ang sanggol kung hindi mo ito iinumin?" Igigiit niya. Kailangan kong magpanggap na nasusuka. "Nay, hindi ko po talaga kaya. Ang amoy ay nagpapasuka sa akin. Siguro susubukan ko ulit kapag mas maganda na ang gana ko." Sumimangot siya. Ngunit hindi niya ako pinilit. Alam kong nababalisa na. Siya na ang pagbubuntis na ito ay nagpapatunay na masyadong matatag. Si Miguel ay ang karaniwang sarili niya, papasok at palabas ng bahay, walang pakialam sa akin at sa sanggol. Isang gabi, maaga siyang umuwi, at nagpasya akong subukan siyang muli. "Miguel," sabi ko, "hindi maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw. Sa tingin mo ba, dapat akong pumunta sa doktor para magpa-check up?" Kumunot ang kanyang noo. "Check up para saan? Mukha ka namang maayos. Nandito si nanay araw-araw para alagaan ka. Ano pa bang maaaring mali? Huwag kang basta-basta tumakbo sa ospital para sa bawat maliit na bagay. Sayang lang sa pera. Sayang sa pera." Natawa ako sa isip ko. 3 sa aming mga anak ang nawala. At wala siyang pakialam. Ngayon gusto ko ng isang simpleng check-up.
at nag-aalala siya sa gastos. Miguel, ikaw ba talaga ang ama ng sanggol na ito? Dumilim ang kanyang mukha. Sofia, pwede ba tigilan mo na? Sinabi ko na sa iyo, ang mga nakaraang beses ay dahil sa iyong kalusugan. Wala itong kinalaman sa akin. Buntis ka ngayon. Pwede bang itigil mo na ang paranoia at maging makatwiran? Ang kanyang mga salita ay parang mga punyal. Tinitingnan ang kanyang malamig at walang pakialam na mukha. Naintindihan ko ang lahat. Ang lalaking ito ay hindi kailanman tunay na nagmahal sa akin, ni hindi kailanman tunay na nagmalasakit sa aming mga anak. Sa hapon ng ikatlong araw, tumawag ang laboratorio. Handa na ang mga resulta. Ang puso ko ay halos lumundag palabas ng aking lalamunan. Sinabi ko kay Belen na lalabas ako para bumili ng isang bagay at sumakay ng taxi diretso sa laboratorio. Hawak ang selyadong sobre. Nanginginig ang aking mga kamay na halos hindi ko ito mabuksan. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang binuklat ang ulat. Ang mga salita sa papel ay nagpadilim sa aking mundo. Ang sample ng tubig ay nagpositibo sa mataas na konsentrasyon ng isang abortifacient substance. Karaniwang matatagpuan sa ilang mga gamot na ginagamit para wakasan ang pagbubuntis. Ang pangmatagalang pag-inom ng isang buntis na babae ay hahantong sa pagkalaglag, gamot, dinurog na tableta. Nakakita na ako ng katulad nito sa mga teleserye. Isang sangkap na mahigpit na ipinagbabawal sa mga buntis. Hindi ko kailanman inakala na magiging ganito kalupit si Belen para gamitin ang isang bagay na tulad niyan sa akin. Ang katotohanan sa likod ng aking tatlong pagkalaglag ay sa wakas ay lumabas na. Ang mga sabaw, ang mga tsaa, ang tubig, lahat ay nilalagyan niya. Ginamit niya ang masamang paraan na ito para kunin ang aking mga anak sa akin, isa-isa. Hawak ang ulat ng laboratorio. Umagos ang mga luha sa aking mukha. Ang aking 4 na taong pagsasama. Ang paghihirap ng tatlong nawawalang pagbubuntis, lahat ay isang kasinungalingan. Ang 2 taong pinagkakatiwalaan ko, si Miguel at Belen, ay nagsabuatan para sirain ako. Pinunasan ko ang aking mga mata. Isang apoy ng galit ang nag-alab sa loob ko. Hindi ko ito maaaring palampasin. Pagbabayarin ko sila. Gusto ko ng diborsyo. At sisiguraduhin kong haharapin ni Belen ang mga legal na kahihinatnan para sa kanyang mga ginawa. Pag-uwi ko, binati ako ni Belen ng isang ngiti. Sofia, ano ang binili mo? Ang tagal mong nawala. Tinitingnan ang kanyang mapagkunwaring ngiti ay napuno ako ng pagkasuklam. Inihagis ko ang ulat ng laboratorio sa mesa sa harap niya. Nay, tingnan ninyo ito. Tingnan ninyo kung ano ang inilalagay ninyo sa aking tubig. Kinuha ni Belen ang ulat. Habang binabasa niya ito, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sinubukan niyang magkunwaring kalmado. Sofia, ano ito? Hindi ko maintindihan itong mga teknikal na bagay na ito. Kailan ako naglagay ng kahit ano sa iyong tubig? Pinagbibintangan mo ako. Pinagbibintangan ka? Nagpakawala ako ng isang malamig na tawa at kinuha ang aking telepono. Ipinatugtog ko ang video mula sa gabing iyon. Tingnan ninyo mismo. Ito kayo. Naglalagay ng puting pulbos sa aking tubig. At malinaw na sinasabi ng ulat ng laboratorio kung ano ang nasa loob nito. Ginamit ninyo ito para makunan ako ng 3 beses. Nakaharap sa video at sa ulat. Hindi na makapagkunwari si Belen. Nanghina ang kanyang mga binti at bumagsak siya sa sahig. Sofia, patawarin mo ako. Humagulgol siya. Hindi ko sinasadya. Napilitan lang ako. Napilitan? Tinitigan ko siya. Sino ang pumilit sa iyo? Si Miguel ba? Magkasabwat ba kayo? Sakto namang bumukas ang pinto at pumasok si Miguel. Nakita niya ang eksena sa sala at kumunot ang noo. Anong nangyayari? Anong nangyari? Lumingon ako sa kanya at inabot ang ulat at ang aking telepono. Tingnan mo mismo, Miguel. Naglagay ang nanay mo ng gamot na pampalaglag sa aking tubig at naging sanhi ng aking 3 pagkalaglag. Alam mo ba ito? Kasama ka ba dito? Tiningnan ni Miguel ang ebidensya at dumilim ang kanyang mukha. Nagmadali siyang tulungan si Belen na tumayo. Nay, ano po ito?
Paano ninyo nagawa ang ganito? Kumapit si Belen sa kanya. Humahagulgol. Miguel, ginawa ko ang lahat para sa iyo, sabi ng babaeng iyon. Hanggat hindi makapag-anak si Sofia, hihiwalayan mo siya at pakakasalan mo siya. Nangako siyang tutulungan kang palaguin ang iyong negosyo at gawin kang isang malaking tagumpay. Gusto ko lang na magkaroon ka ng mas magandang buhay. Yung babaeng iyon. Totoo nga, siya ang kausap sa telepono. Lumingon ako kay Miguel. Ang aking puso ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Miguel, sino siya? Ano ang relasyon ninyo sa kanya? Nakikipagkita ka ba sa kanya sa lahat ng panahong ito? Palingalinga ang mga mata ni Miguel, hindi makatingin sa akin. Sofia, wag mong pakinggan ang nanay ko. Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Magkaibigan lang kami. Ang nanay ko, nalito lang siya at nakagawa ng isang teribleng bagay. Para sa kapakanan ng sanggol, maaari mo ba siyang patawarin sa pagkakataong ito? Patawarin siya? Tinitigan ko siya nang hindi makapaniwala. Miguel, pinatay niya ang 3 sa aking mga anak at sinusubukan niyang patayin ang dinadala ko ngayon. Paano mo hihilingin na patawarin ko siya? At ikaw, talagang wala kang alam? Kung wala kang alam, bakit hindi ka kailanman naroon para sa akin? Bakit mo siya ipinagtanggol nang sabihin kong may hinala akong may mali? Walang masabi si Miguel. Nakakautal lamang. Hindi ko talaga alam. Abala lang ako sa trabaho. Sofia, patawad. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinabayaan. Maaari mo ba kaming bigyan ng isa pang pagkakataon? Isang pagkakataon? Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Binigyan na kita ng napakaraming pagkakataon. 3 pagkalaglag. Pinatawad ko ang iyong kalamigan at pagpapabaya ng paulit-ulit. Ngunit lalo mo lang akong itinulak. Sinusubukang kunin ang aking buhay. Miguel, gusto ko ng diborsyo. Nang marinig ang salitang diborsyo, natigilan pareho si Miguel at Belen. Gumapang si Belen palapit sa akin. Sofia, hindi. Huwag kang makipaghiwalay. Nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Aalagaan kitang mabuti. At ang sanggol. Pakiusap. Patawarin mo na kami. Sumali si Miguel. Sofia, huwag kang padalos-dalos. Ang diborsyo ay hindi maganda para sa sanggol. O para sa atin. Maaari mo bang pag-isipan muna? Napag-isipan ko na, sabi ko. Ang aking boses ay matatag at hindi natitinag. Hindi ko kayang manatili sa bahay na ito. Kahit isang araw pa, hindi lang ako ang sinaktan ninyo. Sinaktan ninyo ang aking 3 hindi pa naisisilang na anak. Sisiguraduhin kong magbabayad kayong 2 ng isang masakit na halaga para sa inyong ginawa. Pagkasabi niyon, lumingon ako at nagpunta sa kwarto para mag-empake ng ilang mahahalagang gamit. Kailangan kong umalis sa bahay ng mga kakilakilabot na ito at humanap ng isang ligtas na lugar para protektahan ang aking sanggol. Kasabay nito, sisimulan kong ihanda ang demanda para sa diborsyo. Mangangalap ng mas marami pang ebidensya para masigurong matatanggap ni na Miguel at Belen ang parusang nararapat sa kanila. Ngunit dapat ay alam ko na hindi nila ako basta-basta hahayaang umalis. Hinarangan nila ang pinto, ayaw akong paalisin, at sinubukan pa nilang agawin ang ebidensya mula sa aking mga kamay. Alam kong nagsisimula pa lang ang isang mahirap na laban. Naglakad ako papunta sa pinto, dala ang aking nakaimpaking bag. Ngunit habang inaabot ko ang hawakan, sumugod si Miguel at hinawakan ang aking braso. Sofia, hindi ka maaaring umalis. Paano ang sanggol? Hinila ko ang aking braso. Ang sanggol ay akin, at wala siyang kinalaman sa iyo, malamig kong sabi. Ligtas lang siya kapag umalis na ako. Kung mananatili siya sa bahay na ito, papatayin niyo lang siya. Nagmadaling humarang si Belen sa pinto. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sofia, alam kong nagkamali ako. Talagang alam ko. Pakiusap. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Pangako. Aalagaan kitang mabuti. At, ang sanggol, hindi na ako gagawa ng anumang kalokohan na tulad nyon. Isang pagkakataon?
Tiningnan ko ang kanyang mapanlinlang na mukha na may purong pagkasuklam. Nang pinapatay mo ang aking mga anak ng 3 beses, naisip mo bang bigyan ako ng pagkakataon? Huli na. Para sa mga paumanhin, Sofia, wag mong sobrahan. Tumigas ang mukha ni Miguel, ang kanyang tono ay naging mapanganib. Ginawa ito ni nanay para sa akin. Wala siyang masamang intensyon. Kung maglakas loob kang lumabas sa pintong iyan, hindi mo madadala ang sanggol at hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing mula sa akin. Nagpakawala ako ng isang mapait na tawa. Miguel, akala mo ba pinakasalan kita para sa pera mo? Alam na alam mo kung gaano karami ang ibinigay ko para sa iyo sa nakaraang 4 na taon. Tungkol naman sa sanggol, ako ang nagdadala sa kanya. Wala siyang kinalaman sa iyo. Dadalhin ko siya. Kasama ko. Gusto mo man o hindi. Sa panaginip mo. Humakbang si Miguel. Sinusubukang agawin ang bag mula sa aking mga kamay. Naglalaman ito ng ulat ng laboratorio. Isang backup ng video footage. Ang aking ID. At ang aking mga bank card. Lahat ng ebidensyang iyan ay peke. Hindi ko hahayaang ilabas mo iyan dito. At magkalat ng kasinungalingan. Mahigpit kong hinawakan ang bag sa aking dibdib at umatras. Lumayo ka, Miguel. Lahat ng ito ay totoo. Matibay na ebidensya. Hindi mo ito maiaalis. Nakagawa na ako ng maraming backup. Kahit nakunin mo ang bag na ito, maaari ko pa ring idemanda ka at ang iyong ina. Nang makitang nabigo si Miguel, sumugod si Belen para tumulong, hinawakan ang aking kabilang braso at malakas na hinila. Sofia, makinig ka na lang sa amin. Manatili ka dito. Hindi ba pwedeng maging isang masayang pamilya na lang tayo? Malakas ang kanyang pagkakahawak. At sumakit ang aking braso. Nagpumiglas ako. Sumisigaw. Bitawan ninyo ako. Hindi ako maninirahan kasama ang mga taong makamandag. At walang puso na tulad ninyo. Sa gitna ng aming pagtatalo, tumunog ang aking telepono. Ang aking nanay. Sinamantala ko ang pagkakataon. Ang nanay ko, kung hindi ninyo ako bibitawan ngayon, sasabihin ko sa kanya ang lahat. At hahayaan siyang makipag-usap sa inyo. Nagkatinginan si Miguel at Belen, at nag-alinlangan. Alam nilang mainitin ang ulo ng aking ina. Kung malaman niya ang katotohanan, gagawa siya ng iskandalo, at mapapahiya sila sa publiko. Ginamit ko ang kanilang pag-aalinlangan para makawala at sagutin ang telepono. Nay? Sofia, kamusta ka? Maayos ba ang kalusugan mo? Namimiss ka na namin ng tatay mo at iniisip naming pumunta diyan. Nay, ayos lang ako, sabi ko. Pinipigilan ang mga luha. Huwag po muna kayong pumunta ngayon. Kailangan kong lumabas para sa isang bagay. Pupuntahan ko kayo kapag tapos na ako. Lalabas? Buntis ka. Saan ka pupunta? Tanong ng aking ina. Ang kanyang boses ay may halong hinala. Pinahihirapan ka ba ni Miguel at ng kanyang ina? Nang marinig ang nag-aalalang boses ng aking ina, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Nay, sila ang naging sanhi ng aking 3 pagkalaglag. At ngayon, sinusubukan nilang saktan din ang sanggol na ito. Mabilis kong ipinaliwanag ang lahat ng nangyari. Sa kabilang dulo ng linya, sumabog sa galit ang aking ina. Mga mamamatay tao! Paano nila nagawang maging ganito kalupit? Sofia, huwag kang matakot. Papunta na kami ng tatay mo para sunduin ka. Maghintay ka sa pinto. Huwag mong hayaang saktan ka nila. Pagkatapos mag-hang up, tumingin ako kina Miguel at Belen. Papunta na ang mga magulang ko. Huwag ninyo nang isipin na pigilan ako. Dumilim ang mukha ni Miguel. Hindi niya inaasahan na sasabihin ko agad sa aking mga magulang. Nagpapanik si Belen. Hinihila ang kanyang braso. Miguel, anong gagawin natin? Kung malaman nila, tapos na ang lahat. Nag-isip si Miguel sandali. Ano pa bang magagawa natin? Kailangan natin siyang panatilihin dito sa ngayon. Maghihintay tayo na humupa ang mga bagay-bagay. Kung sakaling lumala, makikipagnegosasyon tayo. Bigyan natin siya ng pera para manahimik. Ayaw ko ng pera ninyo, sabi ko. Gusto ko lang ng diborsyo.
At gusto kong magbayad kayo sa ginawa ninyo. Hindi nagtagal, at dumating ang aking mga magulang. Sa sandaling pumasok sila, at nakita ang aking namumulang mga mata, at ang tensyonadong ekspresyon sa mga mukha ni na Miguel at Belen. Sumugod ang aking ina, at tinuro si Miguel. Miguel, walang puso kang hayop. Anong kasalanan ang nagawa sa iyo ng aming Sofia? Paano mo nagawang makipagsabuatan sa iyong ina para saktan siya ng ganito? 3 pagkalaglag. Sarili mong laman at dugo iyon. Paano mo nagawa iyon? Ang aking ama, nanginginig sa galit, ay idinagdag. Miguel, ipinagkatiwala namin ang aming anak sa iyo. Umaasang aalagaan mo siya. Ngunit ganito mo siya tinatrato. Paano mo kami haharapin? Paano mo haharapin si Sofia? Walang masabi si Miguel. Nakayuko ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sinubukan ni Belen na magdahilan. Hindi tulad ng iniisip ninyo. Nalito lang ako sandali. Nalito sandali? Pinutol siya ng aking ina. Isang sandali ng pagkalito ay nagdulot ng 3 pagkamatay. Ang mga taong tulad mo ay nararapat na tamaan ng kidlat. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Sofia, sumama ka na kay nanay. Aalis na tayo sa lugar na ito. Iuuwi kita at aalagaan. Sisiguraduhin naming ligtas ka at ang sanggol. Sinubukan ni Miguel na harangan ang aming daan. Nay, tay, huwag po kayong padalos-dalos. Hindi po tulad ng iniisip ninyo. Hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ayaw naming marinig ang iyong mga paliwanag. Malamig na sabi ng aking ama. Ang mga dahilan ay takip lamang para sa katotohanan. Nakapagpasya na kami. Makikipaghiwalay si Sofia sa iyo. Pirmahan mo ang mga papel. O magkita tayo sa korte. Sinubukan ni Miguel na magsabi pa. Ngunit hinihila na ako ng aking ina papunta sa pinto. Tara na, Sofia. Huwag mong sayangin ang iyong hininga sa kanila. Aalis na tayo. At hindi na babalik. Sinundan ko ang aking mga magulang palabas ng teribleng bahay na iyon at sumakay sa kotse ng aking ama. Habang papalayo ang sasakyan, huli kong tiningnan ang bahay. Wala akong naramdamang pagmamahal. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kaluwagan. Pagbalik sa bahay ng aking mga magulang, agad akong ipinagluto ng aking ina at sinabihang magpahinga. Umupo ang aking ama sa tabi ko. Bumubuntong hininga. Kasalanan naming lahat ito. Hindi namin sinuri ng maayos ang pagkatao ni Miguel at ng kanyang ina. Hinayaan ka naming magdusa ng husto. Hinawakan ko ang kamay ng aking ama. Tay, hindi ninyo kasalanan. Ako ang naging bulag at pumili ng maling tao. Huli na para sa pagsisisi ngayon. Umupo ang aking ina sa tabi ko. Dahan-dahang hinahaplos ang aking tiyan. Mula ngayon, dito ka natitira sa amin. Magluluto si nanay para sa iyo, araw-araw, at aalagaan kang mabuti. Sisiguraduhin naming ligtas ka, at ang sanggol na ito. Sa mga sumunod na linggo, nagpahinga ako sa bahay ng aking mga magulang. Masinop nila akong inalagaan, naghahanda ng masusustansyang pagkain, dinadala ako para maglakad sa parke, at sinasamahan ako. Sa ilalim ng kanilang pangangalaga, gumaan ang aking kalooban, at bumuti ang aking kalusugan. Hindi ako nanatiling walang ginagawa. Kumuha ako ng isang abogado at sinimulang ihanda ang mga proseso para sa diborsyo. Tinipon ko ang lahat ng aking ebidensya, ang footage ng camera, ang ulat ng laboratorio, at ang mga tala ng ospital mula sa aking 3 pagkalaglag, at ibinigay ito sa aking abogado. Kumpiyansa siya. Sinasabing ang ebidensya ay higit pa sa sapat para patunayan ang sinasadyang pananakit ni Belen. At ang pakikipagsabuatan ni Miguel. Tiniyak niya sa akin na mayroon kaming napakataas na pagkakataong manalo. Sa panahong ito, walang tigil sa pagtawag at pag-text sa akin si Miguel. Humihingi ng tawad at nagmamakaawa, hinihiling sa akin na wag ituloy ang diborsyo. Binablock ko ang kanyang numero. Ayaw ko nang magkaroon ng anumang kinalaman sa kanya. Tinawagan din ni Belen ang aking ina. Umiiyak at nakikiusap na kumbinsihin akong huwag nang palakihin ang sitwasyon. Sinigawan siya ng aking ina at ibinaba ang telepono. Hindi na muling sinagot ang kanyang mga tawag. Isang araw,
Tumawag ang aking abogado para ipaalam sa akin na gusto ni na Miguel at Belen na makipag-areglo. Pinag-isipan ko ito at pumayag. Ngunit sa 3 kondisyon. Una, makukuha ko ang solong kustodiya ng bata pagkatapos ng diborsyo na walang karapatang dumalaw si Miguel. Ikalawa, kailangang bayaran ako ni Miguel ng alanbisan para sa emosyonal na pagkabalisa at pisikal na pinsala. Ikatlo, kailangang harapin ni Belen ang mga legal na kahihinatnan para sa kanyang mga ginawa at mag-issue ng isang formal na paghingi ng tawad sa akin. Ipinahatid ng aking abogado ang aking mga tuntunin. Sa una, tumanggi sila. Tinawag itong masyadong malupit. Ngunit nilinaw ng aking abogado na kung hindi sila papayag, itutuloy namin ang demanda. Sa senaryong iyon, hindi lang kailangang humingi ng tawad at magbayad ng danyo si Belen, kundi malamang na makukulong din siya para sa serious physical injuries. Si Miguel, dahil sa kanyang pangangaliwa, bagaman wala akong direktang patunay, maaaring bumuo ng kaso ang aking abogado, at sa kanyang papel sa pagtatakip ay maaaring mawala ang lahat sa diborsyo at masira ang kanyang reputasyon. Pagkatapos timbangin ang kanilang mga opsyon, sa wakas ay pumayag sila. Sa araw ng negosasyon, pumunta ako sa law firm kasama ang aking mga magulang at aking abogado. Naroon na sina Miguel at Belen. Payat at pagod si Belen. Naging kulay abo na ang kanyang buhok. Nang makita niya ako, lumapit siya at yumuko ng malalim. Sofia, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Hindi ko dapat sinaktan ka at ang iyong mga anak. Hindi ko dapat ginawa ang ganoong kahindik-hindik na bagay. Hindi ko na ito uulitin. Pakiusap, patawarin mo ako. Tiningnan ko siya. Ang aking puso ay isang nagyayelong lawa. Tinatanggap ko ang iyong paumanhin. Ngunit hindi kita mapapatawad. Sinaktan mo ako. At ang aking mga anak, iyan ay isang utang na hindi ko kailanman malilimutan. Pagkatapos ay lumapit sa akin si Miguel. Sofia, patawad. Kasalanan ko lahat. Hindi dapat kita pinabayaan o tinulungan ang nanay ko na pagtakpan ang katotohanan. Itra-transfer ko sa iyo ang settlement money sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa sanggol, maaari ko ba siyang makita paminsan-minsan? Hindi. Malamig kong sabi. Sa sandaling pinili mong tulungan ang iyong ina na itago ang katotohanan, isinuko mo ang iyong karapatang maging ama niya. Hindi mo dapat guluhin ang aming buhay kailanman. Napuno ng pagkakasala at pagsisisi ang mga mata ni Miguel. Ngunit hindi siya nakipagtalo. Sa ilalim ng pangangasiwa ng aming mga abogado, nilagdaan namin ang kasunduan sa diborsyo. I-transfer ni Miguel ang A-10 on the spot at nagbigay si Belen ng isang nakasulat na liham ng paghingi ng tawad. Paglabas sa law firm, huminga ako ng malalim at malinis. Isang malaking bigat ang sa wakas ay nabunot mula sa aking kaluluwa. Ang aking 4 na taong bangungot na pagsasama ay tapos na. Sa wakas ay malaya na ako mula sa anino ni na Miguel at Belen at makakapagsimula ng isang bagong buhay. Ngunit hindi nagtagal, ay natuklasan kong hindi magiging ganoon kasimple ang mga bagay. Ang babaeng desperadong gusto ni Belen na pakasalan ni Miguel ang kanyang dating kasintahan noong kolehiyo, ay biglang lumitaw. Hinahanap ako. Sa mga araw pagkatapos ng diborsyo, payapa ang buhay sa bahay ng aking mga magulang. Sa kanilang patuloy na pangangalaga, naging maayos ang aking pagbubuntis. Malusog at aktibo ang sanggol, at perpekto ang bawat check-up. Akala ko ay tuluyan na akong nakatakas sa anino ni na Miguel at Belen, at maaaring payapang hintayin ang pagdating ng aking sanggol. Pagkatapos, isang hapon ng halos 6 na buwan na akong buntis, naglalakad ako sa lokal na parke, nang isang magandang bihis at eleganteng babae ang humarang sa akin. Tila nasa early 30s siya. Napakaganda. Ngunit ang kanyang mga mata ay may komplikado at mapanuring tingin. Hello, sabi niya. Ikaw ba si Sofia? Nagulat ako ngunit tumango. Ako nga. At sino ka? Ang pangalan ko ay Katrina, sabi niya. Kaibigan ako ni Miguel. Ang pangalang Katrina ay tila pamilyar. Pagkatapos ay naalala ko ito, ang pangalang narinig kong binanggit ni Belen sa telepono. Ito ang dating kasintahan ni Miguel.
Ang babaeng handang sirain ni Belen ang aking buhay. Agad na tumaas ang aking depensa. Hiwalay na kami ni Miguel. Malamig kong sabi. Wala na tayong dapat pag-usapan. Tumalikod ako para umalis. Sofia, sandali. Sabi ni Katrina, humarang sa aking daan. Hindi ako narito para makiusap para sa kanila. Narito ako para humingi ng tawad sa iyo. At may isang bagay akong kailangang sabihin sa iyo. Huminto ako at tumingin sa kanya. Nalilito. Humingi ng tawad? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? At ano ang sasabihin mo? Bumuntong hininga si Katrina. Humanap tayo ng mauupuan. Hindi magandang mag-usap dito. Nag-alinlangan ako sandali ngunit sa huli ay pumayag. Pumunta kami sa isang malapit na coffee shop at humanap ng isang tahimik na mesa sa tabi ng bintana. Pagkatapos dalhin ng waitress ang aming tubig. Nagsimula si Katrina. Sofia. Una sa lahat, kailangan kong sabihin na patawad. Bagaman hindi ko hiniling kay Belen na gawin ang ginawa niya. Alam kong hindi ako ganap na walang kasalanan. Kung hindi dahil sa akin, hindi niya kailanman gagawin ang mga terribleng bagay na iyon at maging sanhi ng pagkawala ng iyong 3 anak. Tinitigan ko siya. Lubos na naguguluhan. Ano ang tungkol dito? Ano ba talaga ang relasyon ninyo ni Miguel? Uminom si Katrina ng tubig. Magkasintahan kami ni Miguel noong kolehiyo. Paliwanag niya. Kami ang unang pag-ibig ng isa't isa. Naghiwalay kami. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan. Pumunta ako sa ibang bansa para sa graduate school at hindi nagtagal ay nagpakasal siya sa iyo. Mga 3 taon na ang nakalipas. Bumalik ako sa Pilipinas at nagkataong nakita si Miguel. Nag-usap kami. Nilinaw ang dating hindi pagkakaunawaan at sinabi niyang may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Sinabi niyang pinakasalan ka lang niya dahil sa pressure ng pamilya at hindi ka niya mahal. Noong panahong iyon, patuloy niya. Wala akong intensyon na sirain ang inyong pagsasama. Mayroon akong sariling buhay, sariling fiancé. Ngunit kahit paano, nalaman ni Belen ang tungkol sa amin ni Miguel. Lumapit siya sa akin at sinabing hindi kanya kailanman nagustuhan na hindi mo maibigay sa pamilya ang isang tagapagmana. Sinabi niya sa akin na kung papayag akong makipagrelasyon kay Miguel, hahanap siya ng paraan para hiwalayan kanya. Tinanggihan ko siya agad. Sinabi ko sa kanya na engaged na ako at walang maaaring mangyari sa amin ni Miguel. Ngunit hindi nakinig si Belen. Sinabi niyang siya na ang bahala at hahanap ng paraan para iwanan mo siya. Hindi ko kailanman inakala na gagawin niya ang ganoong kahindik-hindik na paraan ang lasunin ka para makunan ka. Ilang araw na ang nakalipas, hinanap ako ni Miguel. Sinabi niyang hiwalay na kayo. At maaaring harapin ni Belen ang problema sa batas para sa ginawa niya. Gusto niyang makasama ako. Sinabi na niya sa aking fiancé ang lahat at sinubukang sirain kami. Doon ko nalaman ang buong lawak ng mga kakilakilabot na bagay na ginawa ni Belen. Labis akong nakakaramdam ng pagkakasala. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka sana nagdusa ng husto. Kaya pumunta ako dito ngayon para humingi ng tawad. At para sabihin din sa iyo na naayos ko na ang mga bagay sa aking fiancé. Magkasama pa rin kami. At malinaw kong tinanggihan si Miguel. Sinabi ko sa kanya na imposible sa pagitan namin. Pakikinig sa kanyang kwento. Napuno ako ng halo-halong emosyon. Kaya, ang ugat ng lahat ng aking pagdurusa ay ang natitirang pagmamahal ni Miguel sa kanyang unang pag-ibig at ang mapilit at makasariling pakana ni Belen. Bagaman hindi direktang kasangkot si Katrina sa pananakit sa akin, ang kanyang pag-iral ang naging dahilan ng kabaliwan ni Belen. Ngunit masasabi kong tapat siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pagkakasala. Ang katotohanang lumapit siya sa akin para humingi ng tawad at tinanggihan si Miguel ay nagpatunay na hindi siya masamang tao. Salamat sa pagsasabi mo sa akin ng lahat ng ito, sabi ko. Ang pangunahing responsibilidad ay nasa kina Miguel at Belen. Hindi mo talaga kasalanan. Hindi mo kailangang makaramdam ng ganyang pagkakasala. Ngunit konektado pa rin ito sa akin, iginiit ni Katrina. Sofia, huwag kang mag-alala.
Nilinaw ko na kay Miguel na wala na akong anumang kontak sa kanya. Sa katunayan, nakakalap ako ng ilang ebidensya ng kanyang pangangaliwa noong kasal kayo. Kung kailangan mo ito para sa anumang karagdagang legal na aksyon, maaari kong ibigay sa iyo. Maaaring makatulong ito sa iyo na makakuha ng mas magandang resulta. Nakuha ang aking interes. Bagaman hiwalay na ako at nakatanggap ng settlement, ang mga ginawa ni Belen ay isang krimen pananakit. Wala akong intensyon. Nahayaan siyang makalusot. Kung mayroon akong ebidensya ni Katrina, marahil parehong haharapin ni na Miguel at Belen ang mas mahigpit na parusa. Tumango ako. Sige, salamat. Kung convenient, kukunin ko. Kinuha ni Katrina ang isang USB drive mula sa kanyang pitaka at ibinigay ito sa akin. Naglalaman ito ng aming chat history ni Miguel. Mga talaan ng mga regalo at pera na ipinadala niya sa akin lahat ay nagpapatunay ng kanyang pangangaliwa. Mayroon din itong ilang na-record na tawag sa telepono kay Belen, kung saan detalyado niyang sinasabi ang kanyang mga plano para makunan ka. Dapat itong maging napakalaking tulong. Kinuha ko ang drive. Nakakaramdam ng pasasalamat. Salamat, Katrina. Talagang naantig ako na gagawin mo ito. Huwag kang magpasalamat sa akin. Sabi niya, ito ang dapat kong gawin. Sofia, sana ay magkaroon ka at ang iyong sanggol ng isang ligtas at masayang hinaharap. Kung guluhin ka man ni Miguel o Belen ulit, pakiusap. Ipaalam mo sa akin. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Nag-usap pa kami ng kaunti bago umalis si Katrina. Habang pinapanood ko siyang umalis, naramdaman ko ang isang pagtataka. Hindi ko inaasahan na sa likod ng lahat ng aking sakit, mayroong ganoong kasalimuot na kwento. At ang paglitaw ni Katrina ay magdadala ng isang bagong sinag ng pag-asa para sa hustisya. Pag-uwi, isinaksak ko ang USB drive sa aking laptop. Ang mga chat log at call recording ay nakamamatay. Paulit-ulit na ipinahayag ni Miguel ang kanyang hindi kasiyahan sa akin at ang kanyang pananabik kay Katrina na nagsasabing isang pagkakamali ang aming kasal. Sa mga call recording, masayang idinetalye ni Belen kay Katrina kung paano niya nilalagyan ng dosis ang aking mga inumin at pinaplano ang aking mga pagkalaglag. Ang kanyang boses ay puno ng kasamaan. Nang makita ang ebidensyang ito, muling sumiklab ang aking galit. Nagpasya akong hindi lamang ituloy ang mga kasong kriminal laban kay Belen, kundi panagutin din si Miguel para sa kanyang pangangaliwa at pakikipagsabwatan. Ibinigay ko ang bagong ebidensya sa aking abogado. Pagkatapos suriin ito, tuwang-tuwa siya. Ito ay isang game changer, sabi niya. Dahil dito, hindi lang natin maaaring idemanda si Belen para sa felony assault, serious physical injuries, kundi maaari rin nating idemanda si Miguel para sa marital misconduct. Maaari nating hilingin na isuko niya ang mas malaking bahagi ng marital assets at magbayad ng karagdagang danyos. Mabuti. Sagot ko. Pakiusap. Ituloy ninyo, attorney. Gusto kong harapin nila ang mga kahihinatnan sa lalong madaling panahon. Makakaasa ka. Sabi niya. Ihahanda ko agad ang mga papeles. Ang trabaho mo ngayon ay alagaan ang iyong sarili. Magpahinga. Iwasan ang stress. At isipin ang sanggol. Sa mga sumunod na linggo, nag-focus ako sa aking kalusugan habang naghihintay ng balita mula sa korte. Sinubukan akong tawagan ni Miguel ng ilang beses pa. Hindi ko sinagot. Nagpadala siya ng maraming text. Sinasabing alam niyang mali siya, na pinagsisisihan niya ang lahat, at na gusto niyang makipagbalikan. Binablock ko siya sa lahat ng platform. Sinubukan din ni Belen na kontakin ako sa pamamagitan ng aking ina. Nagmamakaawa na iurong ko ang demanda at nag-aalok ng mas maraming pera. Binaliwala ko siya ng tuluyan. Ayaw ko ng kanyang pera. Gusto ko ng hustisya. Nang mahigit 7 buwan na akong buntis, itinakda ang petsa ng pagdinig. Dahil sa aking kondisyon, hindi ko kailangang humarap sa korte. Ang aking abogado, ang ganap na kumatawan sa akin. Nanatili ang aking mga magulang sa bahay. Sabik na naghihintay sa resulta. Humarap din si Katrina sa korte bilang isang saksi
nagbibigay ng kanyang ebidensya. Ayon sa aking abogado, nang harapin ang ganoong hindi matututulang patunay, walang ibang pagpipilian sina Miguel at Belen, kundi umamin sa lahat. Napatunayang nagkasala si Belen sa serious physical injuries at sinentensiyahan ng 3 taong pagkakakulong. Si Miguel ay inutusang isuko ang isang malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian noong kasal kami at magbayad ng karagdagang ₱2,200,000 bilang punitive damages. Wasak ang kanyang reputasyon. Iniiwasan siya ng kanyang mga kasamahan at kaibigan at ang kanyang negosyo na dati nang naghihirap ay bumagsak nang marinig ko ang hatol. Isang alon ng kaluwagan ang bumalot sa akin. Sa wakas, ay nakamit ang hustisya. Nagbabayad sina Miguel at Belen para sa kanilang kalupitan. Gumaan din ang loob ng aking mga magulang. Sinasabing iyon ang nararapat sa kanila. Hinaplos ng aking ina ang aking tiyan. Sofia, wala nang makakasakit sa iyo o sa sanggol na ito. Magiging masaya na ang ating pamilya ngayon. At iyon lang ang mahalaga. Tumango ako, mga luha ng kagalakan at paglaya ang umagos sa aking mukha. Sa wakas ay nakamit ko ang hustisya para sa aking 3 nawawalang anak at para sa aking sarili. Ngunit nagkamali ako sa pag-aakalang tapos na. Si Miguel, galit at talunan pagkatapos ng hatol, ay hindi pa tapos sa akin. Pinaplano niya ang kanyang paghihiganti. Pagkatapos ng desisyon ng korte, akala ko ay makakahanap na ako ng kapayapaan. Ngunit ang kapaitan ni Miguel ay agad na sumira sa aking katahimikan. Isang araw, habang paalis kami ng aking ina sa ospital, pagkatapos ng isang check-up, nakita ko siyang nakatayo sa kabilang kalsada, madilim ang mukha, habang nakatitig sa amin. Nalaglag ang aking puso. Agad akong nagtago sa likod ng aking ina. Nakita rin niya siya, at agad akong pinrotektahan, sumisigaw. Miguel, anong ginagawa mo dito? Nagdesisyon na ang korte. Patuloy mo pa rin ba kaming guguluhin? Dahan-dahang lumapit si Miguel sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kamandag. Sofia, ang galing mo talaga. Sabi niya, pinakulong mo ang nanay ko at kinuha mo lahat ng pera ko. Ganoon mo ba ako kinamumuhian? Pinilit kong panatilihing matatag ang aking boses. Miguel, nakuha mo ang nararapat sa iyo. Ikaw at ang iyong ina ang nanakit sa akin at sa aking 3 anak. Wala kang dapat sisihin, kundi ang inyong sarili. Ang nararapat sa amin? Ngumisi si Miguel. Kung hindi dahil kay Katrina, kung hindi naging mainipin si nanay, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Huwag mong isipin na nanalo ka na, Sofia. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko ito palalampasin. Nanginginig sa galit ang aking ina. Miguel, wala ka bang kahihiyan? Kayo ang nagkasala kay Sofia? At ngayon sinusubukan mong sisihin siya? Binabalaan kita. Umalis ka na ngayon, o tatawag ako ng pulis. Hindi natinag si Miguel. Lumipat ang kanyang tingin sa aking buntis na tiyan, isang masamang kislap sa kanyang mga mata. Akala mo ligtas ka na, dahil lang magkakaanak ka na? Nag-init ang ulo ko sa kanyang banta. Humakbang ako. Miguel, isa kang halimaw. Inosente ang sanggol. Kung maglakas loob kang saktan siya, isinusumpa ko. Papatayin kita. Papatayin ako? Tumawa siya ng walang kabuhay-buhay. Akala mo kaya mo ako. Inabot niya ang kamay, na parang hahawakan ako. Itinulak siya ng aking ina. Natumba si Miguel. Kumukulo ang kanyang galit. Maghintay lang kayo. Pagbabayarin ko kayong lahat. Pinukol niya ako ng isang huling tingin ng poot. At umalis. Habang pinapanood ko siyang umalis, napuno ako ng isang pakiramdam ng pangamba. Alam kong naitulak na siya sa bingit. At kaya niyang gawin ang kahit ano. Pag-uwi namin, agad na tinawagan ng aking ina ang aking ama at sinabi ang nangyari. Galit na galit siya at nagmadaling umuwi mula sa trabaho. Baliw na ang lalaking iyon, sabi niya. Kailangan nating mag-ingat ng husto. Hindi natin siya pwedeng palapitin kay Sofia o sa sanggol. Mula sa araw na iyon, iginiit ng aking ama na ihatid ako sa lahat ng aking mga appointment.
Pinalitan namin ang mga kandado sa pinto at nag-install ng isang bagong sistema ng seguridad na may mga kamera. Ngunit hindi tumigil si Miguel. Nagsimula siyang mag-abang sa aming lugar. Nagpadala siya sa akin ng mga nagbabantang text message. Nangangakong pagbabayarin ako at titiyakin na hindi ako makakaranas ng kapayapaan. Isang gabi, nakakita ako ng isang anino na nagtatago malapit sa aming bahay. Siya iyon. Ginigising ko ang aking ama. Nakumuha ng baseball bat at tumakbo palabas, ngunit tumakas si Miguel. Kinabukasan, pumunta ang aking ama sa pulisya at nagsampa ng ulat. Dinala ng pulisya si Miguel para sa pagtatanong at binalaan siya na kung patuloy niya kaming guguluhin. Tila natakot siya nito pansamantala. Huminto siyang magpakita sa aming lugar. Ngunit paminsan-minsan ay dumarating pa rin ang mga nagbabantang text. Nabuhay ako sa patuloy na takot. Hindi ako makatulog. Ginugulo ng mga bangungot na sinasaktan ako at ang aking sanggol ni Miguel. Ang aking ina, nang makita kung gaano ako kapagod, ay nagmungkahi. Sofia, baka dapat tayong lumipat. Isang bagong lugar. Isang bagong simula. Hindi tayo mahahanap ni Miguel. At magkakaroon ka ng kapayapaan. Pumayag ako. Ang kaligtasan ko. At ng aking sanggol. Ang pinakamahalaga. Mabilis na nakahanap ang aking ama ng isang magandang apartment sa isang ligtas na gusali. Malayo sa aming dating lugar. Isang gabi, sa dilim, lumipat kami nang walang sinasabi kahit kanino, kahit sa aming pinakamalapit na kamag-anak. Sa bagong apartment, sa wakas ay naramdaman ko ang isang pakiramdam ng seguridad. May doorman ang gusali at mahigpit na mga protokol ng seguridad. Walang paraan na mahahanap kami ni Miguel dito. Kumuha ako ng bagong numero ng telepono. Pinuputol ang aking huling koneksyon sa kanya. Bumalik sa normal ang buhay. Aktibo at malusog ang aking sanggol. Madalas na malumanay na sumisipa na parang tinitiyak sa akin. Isang araw, mga isang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang tawag, si Katrina. Sofia, pasensya na sa abala, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Narinig kong ginugulo ka ni Miguel. Ayos ka lang ba? Nagulat ako. Paano mo nalaman? Narinig ko sa isa sa kanyang mga dating kaibigan. Paliwanag niya. Sinasabi niya sa lahat na sinira mo ang kanyang buhay at ng kanyang ina. At nagsasalita siya tungkol sa paghihiganti. Nag-alala ako para sa iyo. Ayos lang ako. Tiniyak ko sa kanya. Lumipat kami. Hindi niya kami mahahanap. Salamat sa iyong pag-aalala. Nakakaluwag ng dibdib, sabi ni Katrina. Sofia, may isa pa akong dapat sabihin sa iyo. Malaki ang problema ng kumpanya ni Miguel. Wasak ang kanyang reputasyon. At karamihan sa kanyang mga kliyente ay umalis na. Malapit nang malugi ang kumpanya. Lubog siya sa utang at hinahabol ng mga nagpapautang. Magulo ang kanyang buhay. Wala akong naramdamang awa sa pagkarinig sa balitang ito. Tanging isang pakiramdam ng karmic justice. Iyon ang presyo na kailangan niyang bayaran para sa kanyang mga ginawa. Kasalanan niya iyan, sabi ko. Alam ko. Sagot ni Katrina. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na may mas malalaki siyang problema na kailangang harapin ngayon. Malamang wala na siyang oras o lakas para guluhin ka pa. Maaari ka nang mag-relax at mag-focus sa sanggol. Salamat sa pagsasabi mo sa akin, sabi ko. Let's both move on with our lives. Pagkatapos ng tawag na iyon, tunay akong nakaramdam ng kapayapaan. Si Miguel ay isang taong nalulunod. Hindi na siya isang banta. Ang mga huling linggo ng aking pagbubuntis ay payapa. Inalagaan ako ng aking mga magulang. At lumakas ang aking sanggol. Sa 9 na buwan, sinabi ng aking doktor na maaari na akong manganak anumang oras. Inihanda na ng aking mga magulang ang hospital bag sa tabi ng pinto. Isang gabi, nagsimula ang mga contraction. Nagmadali kaming dinala ng aking ama sa ospital. Kinumpirma ng doktor na nasa active labor ako at dinala ako sa delivery room. Hinawakan ng aking ina ang aking kamay. Pinapalakas ang aking loob. Sofia, huwag kang matakot. Nasa labas lang kami naghihintay sa iyo. At sa sanggol, maging matatag ka, tumango ako.
habang itinutulak ako ng mga nurse. Maliwanag ang silid, mahusay at propesyonal ang mga staff. Sinunod ko ang mga tagubilin ng doktor. Humihinga sa gitna ng mga alon ng sakit. Sa bawat contraction, isa lang ang nasa isip ko. Kailangan kong iluwal ang sanggol na ito ng ligtas. Pagkatapos ng tila walang katapusang panahon, isang malakas at malusog na iyak ang pumuno sa silid. Ipinanganak na ang aking sanggol. Congratulations, sabi ng doktor. Hawak ang isang maliit at magandang sanggol. Isang malusog na sanggol na lalaki. 6 na libra. 6 na onsa. Nang marinig ang kanyang iyak, napaiyak ako sa tuwa at ginhawa. Sa wakas, matagumpay kong naisilang ang aking anak. Narito na siya. Malusog siya. At perpekto siya. Inilagay ng nurse siya sa aking dibdib. Napakaliit niya. Nakapikit ang kanyang mga mata. Gumagalaw ang kanyang maliit na bibig. Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang pisngi. Ang aking puso ay umaapaw sa isang pag-ibig na hindi ko pa naranasan. Nagmadaling pumasok ang aking ina. Basa ng luha ang kanyang mga mata. Sofia, nagawa mo! Ay, ang ganda-ganda niya. Sumunod ang aking ama. Isang malapad at ipinagmamalaking ngiti sa kanyang mukha. Napakaganda nito. Aalagaan namin kayong mabuti. Ang pagsilang ng aking anak ay nagdulot ng hindi masukat na kagalakan sa aming pamilya. Pinangalanan ko siyang Lucas. Umaasang lalaki siyang malakas at matapang at mamumuhay ng isang payapang buhay. Mabait siyang sanggol, bihirang umiyak, kontento na kumain at matulog. Lubos na nabighani ang aking mga magulang. Ginugugol ang kanilang mga araw sa pagpapalit ng lampin, pagpapakain sa kanya, at pakikipag-usap sa kanya. Nalubog ako sa kaligayahan ng pagiging ina. Tinitingnan ang inosenteng mukha ni Lucas. Lahat ng sakit at pagtataksil na dinanas ko ay nawala na lang. Ang aking buhay, alam ko, ay puno na ngayon ng pag-asa. Hindi ko inaasahan na sa araw ng pagdiriwang ng unang buwan ni Lucas, maagang mapapalaya si Belen mula sa bilangguan. At ang unang ginawa niya ay hanapin ako. Sa araw na ipinagdiwang namin ang unang buwan ni Lucas, nag-host ang aking mga magulang ng isang maliit na salo-salo sa bahay kasama ang ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak. Lahat ay nagkumpulan sa paligid ni Lucas. Pinupuri kung gaano siya ka-cute at binabati siya ng isang mahaba at malusog na buhay. Tiningnan ko ang mainit at masayang eksena. Puno ang aking puso. Ang kwento ni na Miguel at Belen ay parang isang malayong bangungot na lamang. Ngunit habang patapos na ang party, tumunog ang doorbell. Pumunta ang aking ina para buksan ito at napasinghap. Anong ginagawa mo dito? Nanlumo ang aking puso. Naglakad ako papunta sa pinto at nakita si Belen na nakatayo doon. Nakasuot siya ng luma at gastadong damit, magulo ang kanyang buhok at maputla ang kanyang muka. Tila mas tumanda siya ng ilang taon. Isang anino ng kanyang dating sarili. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Lucas na nasa aking mga bisig. Ang kanyang ekspresyon ay isang masakit na halo ng pananabik, pagkakasala at isang kasakiman na hindi ko maintindihan. Naparito ako para makita ang aking apo. Sabi ni Belen. Ang kanyang boses ay paos. Habang sinusubukang pumasok. Siya ay laman at dugo ng aming pamilya. May karapatan akong makita siya. Mabilis siyang hinarangan ng aking ama. Galit na galit ang kanyang mukha. Belen, ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Naging sanhi ka ng pagkawala ng 3 anak ni Sofia. At ngayon gusto mong hawakan si Lucas? Umalis ka dito bago kami tumawag ng pulis. Hindi ko siya sasaktan. Sigaw ni Belen. Alam kong nagkamali ako. Inisip ko ito araw-araw sa bilangguan. Gusto kong bumawi kay Sofia. Gusto ko lang makita ang aking apo. Isang tingin lang. At pagkatapos ay aalis na ako. Nagkumpulan ang aming mga bisita. Mas hinigpitan ko ang pagkakayakap kay Lucas at umatras. Belen, wala kang karapatang makita siya. Malamig kong sabi. Nang kinukuha mo ang aking mga anak sa akin,
Naisip mo bang darating ang araw na ito? Si Lucas ay anak ko. Wala siyang kinalaman sa pamilya mo. Paano mo nasasabi iyan? May dugo siya ng aming pamilya. Sigaw niya. Sinusubukang lagpasan ng aking ama. Siya ang aking tanging apo. Kailangan ko siyang makita. Nanginginig sa galit ang aking ina. Belen, magkaroon ka naman ng kahihiyan. Ang pamilya mo ang nagkasala kay Sofia. At ngayon gusto mong angkinin ang kanyang anak? Hindi mangyayari. Umalis ka na ngayon. O tatawag kami ng pulis. Ngunit hindi nakinig si Belen. Nagsimula siyang humagulgol sa pinto. Gusto kong makita ang aking apo. Kung hindi ninyo ako hahayaang makita siya, maghihintay ako dito hanggang sa payagan ninyo. Nagulat si Lucas sa kanyang pagsigaw. At nagsimula siyang umiyak. Dahan-dahan ko siyang inugoy. Ang aking puso ay sumasakit para sa kanya. At lalong lumalim ang aking poot kay Belen. Tigilan mo na! Sigaw ko sa kanya. Tinatakot mo ang anak ko. Umalis ka na ngayon, o isusumpa ko. Tatawag ako sa kanila. Nang makitang umiiyak si Lucas, bahagyang tumahimik si Belen, ngunit ayaw pa ring umalis. Isang tingin lang. Aalis ako agad pagkatapos. Sofia, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako at magmamakaawa para sa iyong kapatawaran at sa aking pagkabigla. Lumuhod siya sa pintuan at yumuko sa lupa. Sofia, patawad. Nagkamali ako. Pakiusap, hayaan mo lang akong makita ang aking apo. Isang beses lang. Natigilan ang aming mga bisita. Ang ilan ay nagsimulang lumambot ang puso. Sofia, baka hayaan mo na lang siyang sumilip. Mukha siyang kaawa-awa. Tiningnan ko ang nakaluhod na babae. Ngunit wala akong naramdamang simpatiya. Ang kanyang kasalukuyang paghihirap ay direktang resulta ng kanyang sariling kalupitan. Nang pinahihirapan niya ako, nagpakita ba siya ng kahit katiting na awa? Hindi. Matatag kong sabi. Hindi ko papayagan ang aking anak na magkaroon ng anumang kontak sa taong nanakit sa kanyang tatlong nakatatandang kapatid. Belen, tumayo ka at umalis. O tatawag ako ng pulis ngayon din. Kinuha ko ang aking telepono at itinaas ito. Nang makitang seryoso ako, sa wakas ay tila naintindihan ni Belen. Dahan-dahan siyang tumayo. Tiningnan niya si Lucas sa aking mga bisig. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sofia, alam ko talagang nagkamali ako. Pinagsisisihan ko ito araw-araw. Pinagsisisihan kong nakinig ako kay Miguel. Pinagsisisihan kong sinaktan kita. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon para bumawi sa iyo. Bumawi sa akin? Mapait akong tumawa. Paano? Maibabalik mo ba sa buhay ang aking tatlong hindi pa naisisilang na anak? Maaalis mo ba ang sakit na pinagdaanan ko? Belen, huwag mong sayangin ang iyong hininga. Hindi kita kailanman patatawarin. At hindi ko kailanman hahayaang makita mo si Lucas. Huwag ka nang babalik dito. Tapos na tayo. Bumukas ang bibig ni Belen para magsabi pa. Ngunit na-dial na ng aking ama ang 911 sa kanyang telepono. Kung hindi ka aalis ngayon, pipindutin ko ang call. Tumingin si Belen mula sa determinadong mukha ng aking ama, patungo kay Lucas sa aking mga bisig. Sa wakas, na may malalim na buntong hininga ng pagkatalo, tumalikod siya at umalis. Habang papalayo siya, patuloy siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong pagsisisi at pananabik. Habang pinapanood ko siyang umalis, wala akong naramdaman. Alam kong malupit ang aking desisyon. Ngunit kailangan kong protektahan si Lucas mula sa anumang posibleng panganib. Pagkatapos umalis ng aming mga bisita, hinawakan ng aking ina si Lucas at sinabing, walang kahihiyan ng babaeng iyon. Ang lakas ng loob niyang bumalik dito, idinagdag ng aking ama. Kailangan nating maging mas maingat mula ngayon. Hindi natin siya pwedeng mahanap ulit. Tumango ako. Alam ko, kailangan nating maging mas mapagbantay kapag lumalabas tayo. Pansamantalang naging tahimik ang buhay. Hindi na muling nagpakita si Belen. At nagsimula akong umasa na sa wakas ay sumuko na siya. Akala ko ay tuluyan na kaming malaya. Ngunit nagkamali ako. Kalahating buwan pagkatapos, muli niya akong natagpuan. At sa pagkakataong ito,
kasama niya si Miguel. Nasa parke ako kasama si Lucas. Nag-enjoy sa sikat ng araw sa hapon. Nang makita ko sina Belen at Miguel, napapalapit sa akin. Mas malala pa ang itsura ni Miguel kaysa dati. Magulo ang kanyang buhok, gusot ang kanyang damit, at walang buhay ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Halos lumundag ang puso ko sa aking lalamunan. Mabilis kong binuhat si Lucas at tumalikod para umalis, ngunit nagmadali silang harangan ang aking daan. Sofia. Sandali, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay paos. Wala kaming masamang balak. Gusto lang naming makita si Lucas. Sinabi ko na sa inyo, walang kinalaman si Lucas sa inyo. Sabi ko, pinoprotektahan ang aking anak. Tigilan ninyo na kami. Tiningnan ni Belen si Lucas. Namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Sofia, wala talaga kaming masamang balak. Hindi maganda ang kalagayan ni Miguel. Nalugi ang kanyang kumpanya. Lubog siya sa utang. At hinahabol siya ng mga nagpapautang. Gusto niya lang makita ang kanyang anak para makahanap ng dahilan para magpatuloy. Wala akong pakialam sa kalagayan niya. Malamig kong sabi. Wala itong kinalaman sa akin. Kayo ang may gawa niyan sa inyong sarili. Ngayon, umalis kayo sa dinadaanan ko. Bago ako tumawag ng pulis, tinitigan ni Miguel si Lucas sa aking mga bisig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pananabik at pagkakasala. Sofia, alam kong nagkamali ako. Patawad sa ginawa ko sa iyo. At sa ating tatlong nawawalang anak, pinagsisisihan ko ito. Araw-araw, nabubuhay ako sa patuloy na sakit at pagkamuhi sa sarili. Pakiusap, hayaan mo lang akong hawakan siya, kahit sandali lang. Hindi. Tumanggi ako ng walang pag-aalinlangan. Wala kang karapatang hawakan siya. Nanood ka lang habang nawawala ang tatlo sa ating mga anak. Ngayon gusto mong magpanggap na ama? Huli na. Sofia, alam kong hindi ako karapat-dapat. Humagulgol si Miguel. Ngunit si Lucas ay anak ko rin. Ako ang kanyang ama. May karapatan akong makita siya. Hawakan siya. Hindi kanya ama! Sigaw ko pabalik. Tumataas ang aking boses. Sa sandaling pinili mong tulungan si Belen, na pagtakpan ang kanyang mga krimen. Sa sandaling pinanood mo akong magdusa, at walang ginawa, nawala sa iyo ang karapatang maging ama ng sinumang anak. Natakot si Lucas sa aming pagtatalo, at nagsimula na namang umiyak. Sinubukan ko siyang patahanin. Ang aking puso ay kumakabog sa galit, at pagkabalisa. Tigilan ninyo na. Sigaw ko sa kanila. Tinatakot ninyo ang anak ko. Umalis na kayo ngayon. O tatawag ako ng pulis. Kinapa ko ang aking telepono. Nang makitang gagawin ko na ang tawag. Sa wakas, ay umatras sila. Hinila ni Belen ang braso ni Miguel. Miguel, tara na. Wag na natin silang guluhin pa. Huling tiningnan ni Miguel si Lucas. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sofia, pakiusap. Alagaan mo siyang mabuti. Tulungan mo siyang lumaking malakas at malusog. Hindi na kita guguluhin ulit. Tumalikod siya at umalis kasama si Belen. Lumingon na may ekspresyon ng lubos na kawalan ng pag-asa. Habang pinapanood ko silang umalis, naramdaman ko ang isang kakaibang halo ng emosyon. Kinamumuhian ko sila. Ngunit ang makita sila, sa ganoong kaawa-awang kalagayan, ay hindi nagdulot sa akin ng kasiyahang inaakala ko. Marahil ito, ang tunay na hustisya. Nang sabihin ko sa aking mga magulang ang nangyari, galit na galit ang aking ina. Ang kapal ng mukha nila. Sa susunod, tatawag agad tayo ng pulis. Binalaan ako ng aking ama na maging mas maingat kapag lumalabas. Nangako akong gagawin ko. Tapat sa kanyang salita, hindi na muling nagpakita sina Miguel at Belen. Akala ko ay sa wakas, tunay na kaming malaya. Ngunit isang buwan pagkatapos, nakatanggap ako ng balita tungkol sa pagkamatay ni Miguel. Isang pulis ang tumawag sa telepono. Natagpuan nila si Miguel sa isang abandonadong bodega. Nagpakamatay siya. Natagpuan nila ang aking contact information sa kanya at tumatawag para ipaalam sa akin. Natulala ako sa balita.
Wala akong naramdamang pighati. Tanging isang kakaibang, hungkag na pakiramdam. Labis niya akong sinaktan. Ngunit siya pa rin ang biological na ama ni Lucas. Sinabi ng pulis na nag-iwan ng sulat si Miguel. Dito, isinulat niya ang tungkol sa kanyang malalim na pagsisisi sa lahat ng kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad sa pananakit sa akin, sa aming tatlong nawawalang anak, at sa pagkabigo niyang maging isang mabuting asawa at ama. Sinabi niyang may utang siya sa akin, na hindi niya kailanman mababayaran sa buhay na ito. At kailangan niyang pagbayaran ito, sa susunod. Hiniling niya sa akin na alagaan si Lucas ng mabuti. Palakihin siyang isang mabuti at responsableng tao. Hindi tulad niya. Pagkatapos ng tawag, mahigpit kong niyakap si Lucas. Lucas! Bulong ko. Wala na ang iyong ama. Marami siyang nagawang pagkakamali. Ngunit nabayaran na niya ito. Gusto lang ni Mama na lumaki kang isang masaya, malusog, mabait, at tapat na tao. Ang balita ng pagkamatay ni Miguel ay isang malaking dagok kay Belen. Mabilis na lumala ang kanyang kalusugan. Narinig kong bumalik siya sa kanyang probinsya. Namumuhay mag-isa sa kanyang mga huling araw. Nilalamon ng pagkakasala at pighati. Hindi na ako naghanap ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya. Ang kanyang kapalaran ay sa kanya na. Ang mundo ko ngayon ay umiikot kay Lucas. Ang aking mga magulang ang aking mga sandigan. At masaya ang aming maliit na pamilya. Araw-araw ay lumalaki si Lucas. Isang matalino at mapagmahal na bata. Natuto siyang magsabi ng mama, lola, at lolo. At ang kanyang matamis na boses ang musika ng aming tahanan. Bumalik ako sa trabaho. Determinadong bumuo ng isang mas magandang buhay para sa aking anak. Minsan, bumabalik ang nakaraan mga alaala ng aking mga nawawalang anak, ng pagtataksil. Ngunit hindi na matalim ang sakit, napalitan na ito ng isang tahimik na lakas. Alam kong mahaba pa ang hinaharap, at magkakaroon pa ng ibang mga hamon. Ngunit hindi ako natatakot, kasama ko si Lucas, kasama ko ang aking mga magulang, at mayroon akong isang mainit at mapagmahal na tahanan. Haharapin ko ang anumang darating ng may katapangan. Para sa kanya, hindi ko inaasahan na muling magugulo ang kapayapaan. Ngunit nangyari. Muli akong natagpuan ni Katrina, ang dating kasintahan ni Miguel, at dinala niya ang isang huling, nakakagulat na piraso ng palaisipan. Sa panahong si Lucas ay mahigit 1 taong gulang na, isang masiglang bata na nagsisimula ng magsalita. Ang aking buhay ay nakahanap ng isang bago at masayang ritmo. Mayroon akong magandang trabaho sa isang kumpanya ng mga produkto para sa sanggol. At puno ang aking mga araw. Balanse sa pagitan ng trabaho at ng mga kagalakan ng pagpapalaki sa aking anak. Isang gabi, pag-uwi ko mula sa trabaho, natagpuan ko si Katrina na naghihintay sa akin sa labas ng aming apartment building. Mukha siyang mas pagod at luma kaysa sa huling pagkikita namin, isang anino ng pagkabalisa sa kanyang mga mata. Sofia, sabi niya, mabilis na lumapit sa akin. Pasensya na sa muling pag-abala. Ngunit wala akong ibang pagpipilian. Katrina? Ano iyon? Anong problema? Tanong ko. Nag-aalala. Pumunta tayo sa isang lugar kung saan tayo makakapag-usap, sabi niya. Ito ay komplikado. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos, ay hiniling sa aking ina. Nabantayan si Lucas. Habang kami ni Katrina, ay pumunta sa isang tahimik na tea house sa malapit. Nang makaupo na kami, nagsimula siya. Sofia, naparito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay tungkol kay Miguel. Miguel? Nalito ako. Wala na siya. Ano pa bang maaaring mayroon? Oo, sabi niya, ngunit may iniwan siya. Pagkatapos niyang pumanaw, nililinis ng pulisya ang kanyang mga gamit at natagpuan ang isang journal. Nabanggit ang pangalan ko dito. Kasama ang sa iyo, kaya kinontak nila ako. Isang journal? Ano ang nakasulat? Kinuha ni Katrina ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Ito iyon. Dapat mong basahin ito mismo. Ang nasa loob ay maaaring magulat ka, na may pakiramdam ng pangamba.
Binuksan ko ang journal. Ang mga pahina ay puno ng magulo at padaskol-daskol na sulat kamay ni Miguel, na parang isinulat sa isang estado ng matinding kaguluhan. Sumulat siya tungkol sa aming pagsasama, tungkol sa kanyang pagkakasala at kanyang kalamigan. Isinulat niya na sa simula, gusto niyang bumuo ng isang magandang buhay kasama ako, ngunit ang kanyang ina, si Belen, ay hindi kailanman sumang-ayon sa akin. Patuloy niya akong pinupuna, lalo na sa hindi agad pagbubuntis. Isinulat niya na pagkatapos ng aking unang pagkalaglag, tunay siyang nasaktan at sinisi ang kanyang sarili sa hindi pag-aalaga sa akin ng maayos. Ngunit kinumbinsi siya ni Belen na kasalanan ko ito, na mahina ang aking katawan at hindi siya dapat mag-alala dahil maaari pa kaming magkaroon ng isa pa. Sinabi niyang hindi niya alam na nilalason ako ni Belen hanggang pagkatapos ng ikalawang pagkalaglag. Nang matuklasan niya ang ginagawa niya, hinarap niya ito. Sinabi sa kanya ng ina niya ang katotohanan na ginagawa niya ito para hiwalayan ko siya at pakasalan si Katrina. Galit na galit siya at nagbantang puputulin ang ugnayan sa kanya. Ngunit nagbanta itong magpapakamatay kung gagawin niya ito. Si Miguel, sa kanyang mga salita, ay isang masunuring anak at hindi kayang tiisin ang pag-iisip na mamatay ang kanyang ina. Kaya pinili niya ang katahimikan. Tinulungan niya itong itago ang katotohanan. Isinulat niya na ang panunood sa akin na magdusa pagkatapos ng bawat pagkawala ay napuno siya ng hindi matiis na pagkakasala. Gusto niyang umamin na wakasan ang pagsasama para protektahan ako, ngunit duwag siya. Takot siyang kamuhian ko siya, at takot siyang tutuparin ng kanyang ina ang kanyang banta. Pagkatapos, muli siyang nakipag-ugnayan kay Katrina, at ang kanyang pag-asa para sa isang ibang buhay ay muling nabuhay, na naging dahilan para mas maging kampante siya sa mga ginagawa ni Belen. Hindi niya inaasahan na tatanggihan siya ni Katrina at ibibigay sa akin ang ebidensya. Pagkatapos ng kaso sa korte, nasira ang kanyang negosyo, nasa kulungan ang kanyang ina, at lubog sa utang. Naramdaman niyang tapos na ang kanyang buhay, at pinili niyang wakasan ito. Sa pinakahuling bahagi ng journal, may isinulat siyang huling entry na para sa akin. Sofia, patawad. Sobra-sobra ang utang ko sa iyo. Alam kong walang halaga ng paumanhin ang makakabawi sa sakit na idinulot ko sa iyo. Nawala sa akin ang ating 3 anak, at nawala ka sa akin. Ito ang parusang nararapat sa akin. Pakiusap. Alagaan mo si Lucas ng mabuti. Hayaan mo siyang lumaking isang mabuting tao, hindi isang mahina, makasariling duwag na tulad ko. Kung may susunod na buhay, gugugulin ko ito sa pag-aayos ng mga bagay. Pagsasara ng journal, naramdaman ko ang isang komplikadong alon ng emosyon. Hindi ko alam ang buong kwento. Bagaman hindi maikakailang mahina at may kasalanan si Miguel, hindi siya isang walang pusong halimaw mula sa simula. Ang kanyang maling pakiramdam ng tungkulin sa pamilya at ang kanyang sariling kaduwagan ang nagdulot ng aming pinagsamang trahedya. Pinanood ako ni Katrina. Malambot ang kanyang ekspresyon. Sofia, alam kong mahirap itong tanggapin. Gusto kong makita mo ito para malaman mo. Pinagsisihan niya ito. Hindi niya sinasadyang saktan ka mula sa simula. Naipit lang siya. Salamat sa pagpapakita mo nito sa akin. Tahimik kong sabi. Sa totoo lang, matagal ko na siyang hindi kinamumuhian. Nabayaran na niya ang sukdulang halaga. May isa pa, sabi ni Katrina. Nag-aalinlangan. Malubha ang sakit ni Belen. Mayroon siyang terminal illness at nasa ospital. Wala siyang nag-aalaga. Nagpadala siya ng mensahe sa pamamagitan ng isang kakilala. Gusto kanyang makita sa huling pagkakataon. Gusto niyang humingi ng tawad at gusto niyang makita muli si Lucas. Nanlamig ang aking dugo. Gustong makita ako ni Belen? At si Lucas? Alam kong napakahirap hilingin. Mabilis na sabi ni Katrina. Kung ayaw mong pumunta, lubos kong naiintindihan. Kasi, nasa napakasamang kalagayan na siya, naisip ko. Marahil, dahil malapit na siyang mamatay, tahimik ako. Si Belen ang taong nagdulot ng pinakamalaking sakit sa aking buhay. Kinamumuhian ko siya sa pagkuha ng aking mga anak, sa pagsira ng aking pagsasama. Ngunit ngayon,
Mamamatay na siya, mag-isa sa isang kama ng ospital. Naramdaman ko ang isang kislap ng hindi awa, ngunit isang bagay na malapit dito. Hindi ko siya hahayaang makita si Lucas. Sabi ko, matatag ang aking boses. Inosente si Lucas. Wala siyang magiging koneksyon sa taong nanakit sa kanyang pamilya. Tungkol naman sa pagbisita sa kanya, kailangan kong pag-isipan. Siyempre, sabi ni Katrina, tumatango. Take your time. Binigyan niya ako ng isang piraso ng papel na may address ng ospital at isang contact number. Kung magpasya kang pumunta, tawagan mo ako. Sasamahan kita. Umuwi ako at sinabi sa aking mga magulang. Mahigpit na tumutol ang aking ina. Sofia, wag na wag kang pupunta. Sinira ng babaeng iyon ang buhay mo. Nagsisisi lang siya ngayon dahil mamamatay na siya. Huli na, ang pagpunta doon ay magpapalungkot lang sa iyo. Sumang-ayon ang aking ama. Tama ang nanay mo. Buhay niya iyon. Mag-focus na lang tayo sa sarili nating pamilya. Alam kong tama sila, ngunit isang bahagi ng akin. Ang hindi makalimot. Isang halimaw si Belen, ngunit lola rin siya ni Lucas. At mamamatay siyang mag-isa. Kung hindi ako pupunta, pagsisisihan ko ba ito sa huli? Ilang araw, gulong-gulo ang isip ko. Pagkatapos, isang hapon, nakita ni Lucas ang problemadong tingin sa aking mukha. Hinila niya ang aking pantalon. Mama Sad, sabi niya. Ang kanyang maliit na mukha ay kumunot sa pag-aalala. Lumuhod ako at niyakap siya. Hindi, anak, masaya si Mama. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang aking pisngi. Mama, smile. Tinitingnan ang kanyang dalisay at inosenteng mukha na kapag pa siya ako, pupuntahan ko si Belen. Hindi para patawarin siya, kundi para isara ang kabanatang ito ng aking buhay ng tuluyan. Kailangan kong sabihin sa kanya na naka-move on na ako, para makalisan siya sa mundong ito at sa aking buhay. Nang payapa, tinawagan ko si Katrina at sinabi ang aking desisyon. Pupunta ako, ngunit hindi kasama si Lucas. Ang silid ng ospital ay malinis at malungkot. At isang kalansay si Belen sa kama. Maputla at manipis ang kanyang balat. Mababaw ang kanyang paghinga. Nang makita niya ako, isang kislap ng liwanag ang pumasok sa kanyang walang buhay na mga mata at sinubukan niyang umupo. Huwag kang bumangon, malumanay kong sabi. Humiga ka lang. Tinulungan siya ng isang nurse na itayo gamit ang mga unan. Umagos ang mga luha sa kanyang lanta ng mga pisngi. Sofia, patawad. Nagkamali ako. Hindi ko dapat kinuha ang iyong mga anak. Hindi ko dapat sinira ang iyong pagsasama. Napakarami kong nagawang masasamang bagay sa aking buhay. Ang sakit na ito. Ito ang parusa sa akin ng Diyos. Tiningnan ko siya. Kalmado ang aking puso. Alam kong hindi mo ako kailanman patatawarin. Paos niyang sabi. Hindi ko inaasahan. Gusto ko lang, bago ako mamatay, humingi ng tawad. At gusto kong makita si Lucas. Siya ang aking tanging pamana. Hindi ko siya maaaring ipakita sa iyo, sabi ko. Masyado pa siyang bata. Ayaw kong malaman niya ang anumang kadilimang ito. Gusto ko siyang protektahan mula diyan. Nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Sige. Bulong niya. Bigo. Naiintindihan ko. Hanggat malusog at masaya siya, iyon lang ang mahalaga. Tumingin siya muli sa akin. Nabatalang latulamalaana. Nabatalang latulamala magkupulugo. Sofia, alam kong may utang ako sa iyo, na hindi ko kailanman mababayaran. Sana ay mapakawalan mo na ang puot. Mamuhay ka ng isang magandang buhay. Maging masaya ka kasama si Lucas. Napatawad ko na, sabi ko. Naparito ako ngayon para sabihin iyan sa iyo. Hindi na ako kumakapit sa nakaraan. Maayos na ako. At si Lucas ay isang kahanga-hanga at malusog na bata. Hindi mo na kailangang patuloy na magsisi. Hanapin mo na lang ang iyong kapayapaan. Nang marinig ito, malayang umagos ang mga luha ni Belen. Salamat, Sofia. Salamat sa at pagpapalaya sa akin. Ngayon ay maaari na akong mamatay ng payapa. Wala akong sinabi.
Hindi ko siya pinatawad. Pinakawalan ko lang ang aking sarili mula sa bigat ng pagkamuhi sa kanya. Ang mga peklat na iniwan niya ay laging magiging bahagi ko. Pagkatapos ng ilang minuto pa ng katahimikan, tumayo ako. Kailangan ko nang umalis. Naghihintay si Lucas sa akin. Tumango si Belen. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling, malungkot na paalam. Sige. Alagaan mo ang iyong sarili. At alagaan mo si Lucas. Lumabas ako ng silid at hindi na lumingon. Paglabas ko ng ospital sa sariwang hangin, huminga ako ng malalim. Isang malaking bigat ang nabunot. Ang nakaraan ay sa wakas. Tunay na. Nailibing na. Naghihintay sa akin si Katrina. Salamat sa pagpunta, Sofia. Sigurado akong malaking bagay ito para sa kanya. Hindi ko ginawa iyon para sa kanya. Sabi ko. Ginawa ko ito para sa akin. At para kay Lucas. Gusto kong ang aming buhay ay ganap na malaya mula sa anino na iyon. Naiintindihan ko, sabi niya. Sana ay magkaroon kayo ni Lucas ng lahat ng kaligayahan sa mundo. Ikaw din, Katrina, sabi ko. Naghiwalay kami sa pasukan ng ospital at hindi na muling nagkita. Pag-uwi ko, tumakbo si Lucas sa aking mga bisig. Sumisigaw, Mama! Mama! Mahigpit ko siyang niyakap at hinalikan ang kanyang malambot na pisngi, puno ang aking puso. Mula sa sandaling ito, ang aming buhay ay magiging puro sikat ng araw. Nakita ng aking mga magulang ang kapayapaan sa aking mukha at alam nilang tapos na. Mabuti, sabi ng aking ina na may ngiti. Ngayon, mag-focus na lang tayo sa pagpapalaki sa batang ito. Ang mga sumunod na taon ay payapa at masaya. Lumaki si Lucas na isang matalino, mabait, at nakakatuwang batang lalaki na sentro ng aking universo. Nagtagumpay ako sa aking trabaho, kalaunan ay naging isang department manager. Nakabili ako ng isang maliit at komportableng bahay para sa akin, kay Lucas, at sa aking mga magulang. Nakabuo kami ng isang bagong buhay, isang masayang buhay. Lumabas ako mula sa kadiliman, hindi walang pinsala, ngunit mas malakas. Akala ko kumpleto na ang aming kwento, na ang buhay ay magiging isang tahimik at masayang paglalakbay mula dito. Ngunit sa ikatlong kaarawan ni Lucas, nakilala ko ang isang taong hindi ko inaasahan. Ang kanyang paglitaw ay magmamarka ng simula ng isang bago at kahanga-hangang kabanata para sa aming dalawa. Sa pagtuntong ni Lucas ng 3 taong gulang, isa na siyang matalino at madaldal na bata na naka-enroll sa lokal na preschool. Ang aking buhay ay nanirahan sa isang komportableng rutinang trabaho, paghahatid sa paaralan, at mga gabing puno ng tawanan. Ang aking karera ay umuunlad. At naramdaman ko ang isang pakiramdam ng kasiyahan na dati kong akala ay imposible. Isang hapon, pumunta ako para sunduin si Lucas mula sa paaralan, at nakita ang isang pamilyar na figura na nakatayo malapit sa gate. Nakangiti habang pinapanood ang mga batang naglalaro. Siya ay isang lalaki na nasa late 30s, na may mabait na mukha at isang banayad na kilos. Sandali bago ko siya makilala. Si Carlos. Isang senior mula sa aking mga araw sa kolehiyo. Si Carlos ay tila isang alamat sa campus, matalino, mabait, at iginagalang ng lahat. Ako, tulad ng marami pang iba, ay may lihim na paghanga sa kanya noon. Ngunit nagtapos siya at pumunta sa ibang bansa para sa law school at nawalan kami ng ugnayan. Ang makita siya dito, sa lahat ng lugar, ay isang sorpresa. Sofia? Sabi niya. Lumapad ang kanyang ngiti habang papalapit. Ikaw nga talaga. Nakita ko ang iyong anak at naisip kong kamukhang kamukha mo siya, ngunit hindi ako sigurado. Carlos! Ikaw pala! Sabi ko. Isang tunay na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Kailan ka bumalik sa Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bumalik ako mga 1 taon na ang nakalipas at nagbukas ng sarili kong law practice sa malapit, sabi niya. Ang anak kong babae ay nag-aaral sa preschool na ito. Akala ko ang cute ng batang iyon. Ngunit hindi ko inaasahan na anak mo pala siya. Si Lucas, nang marinig kaming nag-uusap, ay hinila ang aking kamay. Mama! Sino po siya? Lucas, ito ang dating kaibigan ni Mama mula sa kolehiyo.
Si Tito Carlos, sabi ko. Mag-hello ka. Magalang na nagsabi si Lucas ng hello po, Tito Carlos. Yumuko si Carlos sa kanyang antas. Ginulo ang kanyang buhok ng malumanay. Hello Lucas. Napakagwapong bata mo. Nag-usap kami sandali. At nalaman kong si Carlos ay dumaan din sa isang diborsyo. Ilang taon na ang nakalipas. At mag-isang pinalaki ang kanyang anak na babae. Nang maikling ikwento ko sa kanya ang aking nakaraan. Napuno ng simpatya ang kanyang ekspresyon. Sofia, napakarami mong pinagdaanan. Ngunit napakatatag mo. Napakahusay ng iyong ginawa sa pagpapalaki kay Lucas. Nasa nakaraan na ang lahat, sabi ko na may ngiti. Masaya na kami ngayon. Pagkatapos ng araw na iyon, nagsimula kaming madalas na magkita sa preschool. Sabay kaming umuuwi. Nagbabahagi ng mga kwento tungkol sa aming mga anak at sa mga hamon ng pagiging single parent. Si Carlos ay mabait, pasensyoso, at kahanga-hanga kay Lucas. Madalas siyang dinadalhan ng maliliit na pasalubong. Gustong-gusto siya ni Lucas, laging sumisigaw ng Tito Carlos, nang may kagalakan, kapag nakikita siya. Nakilala ng aking mga magulang si Carlos, at agad na humanga. Sofia, sabi sa akin ng aking ina isang gabi. Mukhang napakabuting tao ni Carlos. Napakabait niya sa'yo at kay Lucas. Bata ka pa. Dapat mong isaalang-alang ang pagbibigay ng isa pang pagkakataon sa kaligayahan. Nag-alinlangan ako. Ang aking pagsasama kay Miguel ay nag-iwan ng malalim na mga peklat. At hindi ako sigurado kung handa na akong magtiwala muli. Ang aking prioridad ay si Lucas. At ayaw kong magdala ng sinuman sa kanyang buhay na maaaring makagulo sa kanyang kaligayahan. Tila naramdaman ni Carlos ang aking mga pag-aalinlangan. Hindi niya ako kailanman pinilit. Nandoon lang siya, isang matatag at sumusuportang presensya. Kung natatagalan ako sa trabaho, susunduin niya si Lucas at hahayaang makipaglaro sa kanyang anak na babae hanggang sa makarating ako. Isang beses, nang may sakit ako at may trangkaso, nagdala siya ng gamot at groceries. Nagluto ng simpleng hapunan para sa amin. At binasahan si Lucas ng isang bedtime story habang pinapanood ko siyang kumikilos sa aking kusina. Napakagaling at mapagmalasakit. Naramdaman ko ang isang init na kumalat sa aking dibdib na matagal nang natutulog ng gabing iyon. Pagkatapos matulog ni Lucas, umupo si Carlos sa tabi ko. Sofia, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso ngunit banayad. Alam kong nasaktan ka. At maingat ka sa mga relasyon. Ganoon din ako. Ngunit ang nararamdaman ko, para sa'yo, ay totoo. Hindi lang ako naghahanap ng isang fling. Tunay kong gustong bumuo ng isang buhay kasama mo. At si Lucas. Pangako, lagi ko siyang ituturing na parang sarili kong anak. At aalagaan kayong dalawa. Maaari mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Tinitingnan ang kanyang tapat na mga mata at iniisip ang aking natutulog na anak sa kabilang kwarto. Sa wakas ay bumagsak ang aking mga pader. Hindi ko maaaring hayaan ang mga anino ng nakaraan na diktahan ang aking hinaharap. Mabuting tao si Carlos. Nararapat siyang bigyan ng pagkakataon. Nararapat kaming bigyan ng pagkakataon. Tumango ako. Mga luha ng ginhawa at pag-asa ang pumuno sa aking mga mata. Oo, Carlos. Gusto ko iyan. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang pagkakahawak ay mainit at matatag. Salamat, Sofia. Hindi kita bibiguin. At hindi niya ako kailanman binigo. Naging bahagi si Carlos ng aming buhay. Isang mapagmahal na partner sa akin at isang tapat na ama kay Lucas. Naglaro siya kasama niya. Tinuruan siyang magbisikleta. At tinulungan siya sa kanyang mga proyekto sa preschool. Ang aming dalawang single parent na pamilya ay dahan-dahan at natural na nagsama sa isa. Nagsimulang tawagin siyang Dad ni Lucas. Isang salitang pumupuno sa aking puso ng kagalakan. Sa tuwing naririnig ko ito, isang taon pagkatapos, nag-propose si Carlos. Wala kaming malaking kasal. Isang intimate na seremonya lamang. Kasama ang aming pinakamalapit na pamilya at mga kaibigan. Sa reception, hinawakan ni Carlos ang aking kamay at sinabi sa lahat,
Ipinapangako kong gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay sa pagpapasaya at pag-aalaga kina Sofia at Lucas. Si Lucas, na nakasuot ng isang maliit na suit, ay tumakbo at niyakap kaming dalawa. "Mama at Dad are getting married," sigaw niya. At nagpalakpakan ng buong silid. Ngayon, 5 taong gulang na si Lucas. Isa siyang masaya at kumpiyansang first grader. Ang law practice ni Carlos ay umuunlad, at ang aming pamilya ay puno ng pag-ibig at tawanan. Minsan, naiisip ko ang mga madidilim na taon, ang aking mga nawawalang anak, ang sakit, at pagtataksil. Ngunit ang mga alaala ay wala nang kapangyarihang saktan ako. Sila ay mga peklat na nagpapaalala sa akin kung gaano ako naging kalakas at kung gaano kahalaga ang kaligayahang mayroon ako ngayon. Nakuha ni na Miguel at Belen ang kapalaran na nararapat sa kanila. At ako, pagkatapos dumaan sa apoy, ay natagpuan ang aking sariling langit. Madalas sabihin sa akin ni Carlos, "Hayaan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ating kasalukuyan." At tama siya. Mayroon akong isang mapagmahal na asawa, isang kahangahangang anak, sumusuportang mga magulang, at isang buhay na itinayo ko mismo. Nasa akin na ang lahat ng gusto ko. Sa sino mang nakaharap sa katulad na kadiliman, gusto kong sabihin ito, huwag sumuko sa pag-asa. Huwag isara ang iyong puso. Maging matatag, maging matapang, at alamin na mayroon kang kapangyarihang lumabas mula sa mga anino at tungo sa sikat ng araw. Bawat mabuting kaluluwa ay nararapat na tratuhin ng may lambing, at ang mga sugat ng nakaraan ay sa huli ay magiging mga simbolo ng karangalan sa iyong paglalakbay tungo sa isang mas maliwanag na hinaharap. At kasama sina Carlos at Lucas sa aking tabi, alam kong napakaliwanag ng aking hinaharap. Ang pangalan ko ay Sofia, 30 taong gulang, at 4 na taon nang kasama